Sa isang maliit na baryo sa Quezon Probinsya, nakatira si Elena, isang dalagang maagang nabalo. Sa edad na 22, naranasan na niya ang pinakamabigat na dagok sa buhay, ang pagkamatay ng kanyang asawang si Mario dahil sa aksidente sa konstruksyon. Naiwan siya kasama ang kanilang munting anak na babae na si Lyra, manooy 3 taong gulang pa lamang. Mula noon, buong lakas na isinugal ni Elena ang kanyang oras at katawan upang tustusan ang pangangailangan ng anak. "Nanay, gutom na po ako," bulong ni Lyra isang hapon habang nakaupo sila sa maliit na papag. Napatingin si Elena sa anak at pinilit ang sarili ng ngumiti. "Maghintay ka lang anak, may kanin pa tayong ponte at mau tuyo pa." "Bukas, baka may magbigay ulit ng gulay," sagot niya habang pilit na tinatakpan ang pangamba sa kanyang mukha. Lumaki si Elena sa hirap, ngunit hindi kailanmang sumuko. Siya ang uri ng taong kahit pa binabagsakan ng problema, ay nagpipilit pa ring bumangon para sa kanyang minamahal. Ngunit habang lumalaki si Lyra, lalong lumalaki rin ang pangangailangan. Doon nagsimulang mabuo ang pasya ni Elena na iwan ang baryo at maghanap ng trabaho sa Maynila. Kinabukasan, ipinaalam niya sa kanyang ina na si Aling Rosa ang kanyang plano. "Inay," mahina niyang simula habang naglalaba, "balak ko pong pumunta ng Maynila. Hindi na po sapat ang kita ko dito. Hindi ko po kayang ipagpatuloy na ganito lang ang buhay ni Lyra." Napabuntong hininga si Aling Rosa. "Anak, delikado sa Maynila. Wala kang kakilala roon." "Paano ka?" Ngunit mariin tumango si Elena. "Para kay Lyra, Nay. Kailangan kong subukan. Kahit katulong lang, basta may maipadala ko dito." Ilang linggo pa ang lumipas bago siya tuluyang nakahanap ng kakilala na nag-alok ng trabaho bilang maid sa isang malaking mansyon sa Quezon City. Isang kilalang pamilya raw ang kanyang magiging amo, milyonaryo at respetado, ngunit mahigpit. Bago umalis, mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. "Mag-iingat ka anak, huwag mong pababayaan ang apo ko. At huwag mong kalilimutan, marangal ang kahit anong trabaho basta't malinis." Sa unang biyahe nilang mag-ina papuntang Maynila, dama ni Elena ang halo-halong emosyon. Sa isang banda, natatakot siya sa bagong buhay na haharapin. Sa kabilang banda, umaasa siya na ito na ang simula ng pagbabago para sa kanila ni Lyra. Pagdating nila sa Maynila, sinalubong sila ng ingay ng syudad, mga busina, maraming tao at malalaking gusali na ngayon lang nasilayan ni Lyra. "Nanay, ang lalaki ng bahay!" Gulat na sabi ng bata habang nakatanaw sa mga gusali. Napangiti si Elena. Pinisil ang kamay ng anak. "Oo anak, dito tayo magsisimula ng panibagong buhay." Sa mansyon ni na Don Arturo at Doña Beatriz, agad na pinakilala si Elena ng mayordoma. Malaki ang bahay, marble ang sahig, may mga chandelier, at bawat sulok ay punong-puno ng mga mamahaling gamit. "Dito ka titira kasama ng anak mo," sabi ng mayordoma sabay turo sa maliit na silid sa likod ng kusina. "Basta't tandaan mo," mahigpit si Donya, "huwag kang magpapabaya." Pilit na ngumiti si Elena. "Opo, salamat po." Nang sumunod na araw, ipinakilala siya kay Don Arturo, isang lalaking nasa edad 50, ngunit halata ang tikas at karisma. Tahimik ito, ngunit hindi nakakaligtaan ang mga tao sa paligid niya. "Ikaw ba si Elena?" tanong nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Opo, Don Arturo. Ako po ang bagong maid." Yumuko siya bilang paggalang. Tumangulang ito at nagsabing, "Gawin mo ng maayos ang trabaho mo." Ngunit iba ang naging pagtanggap ni Doña Beatriz. Sa unang pagkikita pa lang nila, halata na ang malamig na tingin ng ginang. "Kaya mo bang pagsabayin ang trabaho at ang anak mo? Wala akong oras para sa mga pagkukulang mo." Napayuko si Elena. Pinigilan ang sarili na masaktan. "Opo, gagawin ko po ang lahat." Doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa unang mga araw, ipinakita ni Elena ang kanyang sipag. Mula sa paglilinis ng sahig, paglalaba, pagluluto, hanggang sa pag-aalaga sa anak. Hindi siya nagrereklamo.
bagkus ay ginagawa lahat ng may ngiti para mapanatili ang trabaho. Isang gabi, habang natutulog si Lyra, kinausap niya ang sarili habang nakatanaw sa maliit na bintana ng kanyang silid. Kaya ko to, para sa'yo anak, hinding-hindi ako susuko. Ang mga susunod na linggo ay nagbigay kay Elena ng pagkakataong makita ang iba pang aspeto ng pamilya. Si Nathan, ang anak ni Don Arturo at Doña Beatriz, ay mayaman sa lahat ng bagay, laruan, gamit at yaya. Ngunit sa kabila nito, halata ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Madalas siyang naglalakad mag-isa sa hardin. Hindi pinapansin ang mga laruan sa paligid. Minsan, aksidenteng nagtagpo ang landas ni Nathan at Lyra. Habang naglalaro si Lyra ng luma at sirang manika, lumapit si Nathan at tinanong, "Bakit yan lang ang laruan mo?" Ngumiti si Lyra, "Kasi ito lang ang bigay ni nanay." "Pero masaya na ako." Napalunok si Nathan, tila nagulat. "Gusto mo laro tayo?" Doon nagsimula ang mumunting ugnayan ng dalawang bata. Isang pagkakaibigang magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nahahalo ang mundo ng mahirap at mayaman. Dala ng isang simpleng babae na handang magsakripisyo para sa anak at sa trabaho. Sa kabila ng takot, hirap at pangumutya, nananatiling matatag si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap para kay Lyra. At sa kanyang puso, naniniwala siya na balang araw, gaganda rin ang kanilang kapalaran. Ngunit hindi niya alam, ang kanilang buhay ay hahantong sa mas matitinding pagsubok at trahedya na maglalapit sa kanila sa isang milagro na walang sino man ang inaasahan. Sa sumunod na mga linggo, unti-unti nang nasasanay si Elena sa bagong buhay sa mansyon ni na Don Arturo at Doña Beatriz. Subalit habang tumatagal, mas nakikita niya ang mahigpit na pamumuhay sa loob ng pamilyang iyon. Hindi basta-basta ang pamantayan sa loob ng bahay. Lahat ng galaw, lahat ng kilos ng mga tauhan ay may sinusunod na patakaran. Si Don Arturo ay laging abala. Araw-araw ay umuuwi itong pagod mula sa mga pagpupulong at madalas ay may hawak na telepono habang kumakain. Kailangan kong makausap si Mr. Cheng bago matapos ang linggo. Maririnig na lamang ni Elena habang dumaraan siya sa may dining area, habang nakayuko at naglilinis ng sahig. Hindi halos nabibigyan ng oras ni Don Arturo ang pamilya, kaya't kahit nasa loob siya ng mansyon, tila malayo pa rin ang kanyang presensya. Samantala, si Doña Beatriz naman ay ang kabaliktaran ng kanyang asawa. Mahigpit at mapanghusga sa lahat ng bagay. Lahat ng kasambahay ay halos lumalakad ng nakatungo kapag siya ang nasa paligid. Mahilig siyang magbigay ng utos at madalas ay hindi kontento sa resulta. "Elena!" sigaw niya isang imaga nang mapansin ang bahagyang mansa sa kurtina. "Ano ito? Hindi ba't sinabi ko nang linisin ninyo ito kagabi?" Mabilis na tumakbo si Elena at nagpaumanhin. "Pasensya na po, Donya. Agad ko pong aayusin." Ngunit ang tono ni Donya ay mariin. "Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Ang kailangan ko ay kasipagan at disiplina. Tandaan mong hindi ka narito para magkamali." Napayuko na lamang si Elena at agad kinuha ang gamit upang linisin ang mantsa. Sanay na siya sa ganitong trato, hindi lamang mula kay Donya, kundi pati na rin mula sa ibang mga tauhan na tila nakikiayon sa istriktong sistema ng mansyon. Sa kabila ng higpit ng kanyang ina, kapansin-pansin naman na si Nathan ay madalas humanap ng presensya ni Elena. Isang hapon, habang naglalaro sa hardin, biglang lumapit ang bata. "Tita Elena, pwede po ba akong makiupo dito?" Mumiti si Elena, sabay sabing, "Siyempre naman, Nathan. Pero bakit hindi ka kasama ng mga kaibigan mo?" Napayuko ang bata. "Ayaw ko po sa kanila. Lagi nila akong tinitingnan na parang espesyal ako dahil anak ako ng mga magulang ko. Pero sa totoo lang, gusto ko lang ng totoong kaibigan." Habang pinagmamasdan ni Elena ang anak ng kanyang amo, nakaramdam siya ng awa. Kahit mayaman si Nathan, dama niyang malungkot ito. Walang kasing halaga ang atensyon at pagmamahal, bagay na hindi nito natatanggap mula sa mga magulang na abala at malamig. Nang sumunod na araw, nagulat si Elena nang makitang naglalaro sina Nathan at Lyra. Nakaupo sila sa damuhan,
sabay na nagtatawanan. Masarap palang larong tumbang preso. Sigaw ni Nathan habang natatawa. Nagmamasid mula sa bintana si Doña Beatriz at doon nagsimula ang kanyang pagkailang. Bakit parang masyadong malapit ang anak ko sa batang yon? Bulong niya sa sarili. Sa halip na matuwa na may kalaro ang kanyang anak, nakaramdam siya ng selos. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang asawa. Arturo, hindi ako komportable sa maid na iyon. Parang sobra ang paglapit niya sa anak natin. Umiling si Don Arturo. Hayaan mo na, Beatriz. Baka iyon lang ang kailangan ng bata. May kalaro, may kasama. Mas mabuti na iyon kaysa lagi siyang nagmumukmok. Ngunit tumigas ang mukha ni Beatriz. Hindi mo naiintindihan. Pamilya tayo ng respeto at pangalan. Hindi dapat nakikihalubilo si Nathan sa anak ng katulong. Samantala, si Elena ay walang kamalay-malay sa mga nararamdaman ni Donya. Ang alam lamang niya, natutuwa siyang nagiging masaya ang kanyang anak na si Lyra at si Nathan sa kanilang simpleng paglalaro. Ito rin ang unang pagkakataon na naramdaman niyang unti-unting nababawasan ang kalungkutan ng dalawang bata. Ngunit hindi lamang si Donya ang nakapansin. Maging ang ibang tauhan ng mansyon ay nagbulungan. Tingnan mo nga naman, parang anak na ni Elena si Nathan. Wika ng isang kasambahay. Oo nga, siguro kung hindi bantayan ni Donya, baka mas lalo pang lumapit yang bata sa kanya. Dagdag ng isa. Sa kabila ng bulungan, nanatiling tahimik si Elena. Sa puso niya, malinaw na hindi niya kailanman gagamitin ang kabaitan ng bata para sa sariling kapakinabangan. Ang tanging hangad niya ay magkaroon ng normal na buhay ang kanyang anak at makatulong sa kanyang amo. Isang gabi, habang naglalagay ng kumot kay Lyra, bigla siyang kinausap ng kanyang anak. Nanay, ang bait po ni Nathan. Para po siyang kuya ko. Napangiti si Elena at hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, pero tandaan mo, iba ang mundo nila. Huwag kang umasa na palagi siyang nandyan. Ngunit sa loob-loob niya, batid niyang mahirap ipaliwanag ang ganitong mga bagay sa isang bata. Ang alam lang ni Lyra, may bago siyang kaibigan at iyon ay sapat na para magbigay ng ngiti sa kanyang mga labi. Lumipas ang mga araw. Mas lalong napansin ni Doña Beatriz ang pagkakiling ng anak at maging ng kanyang asawa kay Elena. May mga pagkakataon na si Don Arturo ay biglang nagpapaabot ng dagdag na pagkain kay Elena, bagay na lalo pang nagpasiklab ng selos ng Donya. Isang gabi, mahigpit niyang kinausap ang kanyang asawa. Arturo, hindi mo ba napapansin? Masyado mong pinapaboran ang maid na yon. Napailing si Don Arturo. Hindi naman ganoon, Beatriz. Nakikita ko lang ang kasipagan niya. Bihira na ngayon ang tapat at masipag na katulong. Ngunit tumalas ang tingin ng Donya. Baka nakakalimutan mong isa lamang siyang hamak na babae mula sa probinsya. Hindi siya dapat lumalampas sa kanyang lugar. At doon nagsimula ang malamig na digmaan sa loob ng mansyon. Isang digmaan na hindi lantaran. Ngunit ramdam ni Elena ang bawat bigat. Minsan, naiiyak siya sa gabi. Nagdarasal sa Diyos na bigyan siya ng lakas para ipagpatuloy ang laban. Panginoon, bulong niya habang nakaluhod sa tabi ng higaan. Huwag niyo pong hayaan na mawala ang trabaho kong ito. Para kay Lyra, gagawin ko ang lahat. At sa ilalim ng mga luho at ganda ng mansyon, nananatiling buhay ang isang kwento ng sakripisyo at pakikibaka. Kwento ng isang mahigpit na pamilya ng milyonaryo na hindi pa niya alam ay magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nahihirapan si Elena sa pagtatrabaho sa mansyon. Hindi siya basta maid lamang, kundi isa ring ina na kailangang magsabay ng responsibilidad sa trabaho at pag-aaruga sa anak niyang si Lyra. Ang kanyang araw ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Magluluto ng agahan para sa pamilya ni Don Arturo. Lilinisin ang malalaking bintana. Huhugasan ang mga pinggan. At sisiguraduhing maayos ang lahat bago pa bumaba si Doña Beatriz. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi pa tapos ang kanyang tungkulin dahil kailangan pa niyang asikasuhin ang sariling anak. Minsan, habang nag-aayos siya ng mesa, lumapit si Lyra hawak ang isang maliit na papel. Nanay, gumuhit po ako ng bulaklak para sa inyo.
para hindi po kayo mapagod. Napangiti si Elena kahit pagod na pagod. Salamat anak, ikaw ang lakas ko. Pinilit niyang itago ang bigat ng katawan at ang panghihina na dulot ng walang tigil na trabaho. Ngunit hindi palaging maganda ang trato ng iba pang tauhan sa kanya. Madalas, may kasambahay na tinutupso si Lira. Anak ka ng katulong, wala kang karapatan dito, sabi ng isa. Dahil dito, madalas na umiiyak si Lira at tatakbo sa kanyang ina. Nanay, bakit po nila ako tinutukso? Tanong ni Lira habang yakap-yakap ang kanyang ina. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak at marahang nagsabi, "Huwag mong intindihin anak. Ang importante, malinis ang puso natin. Huwag mong hayaan na masira ang araw mo dahil sa kanila." Sa kabila ng mga pangungutya, pinilit ni Elena na maging matatag. Alam niyang kailangan niyang mag-ipon para sa kinabukasan ni Lira. Kahit maliit ang kanyang sahod, pinipilit niyang magtabi ng kahit kaunti. Sa bawat buwan, kahit kapiranggot na halaga, ipinapadala niya sa kanyang ina sa probinsya upang may panggastos din sila. Isang gabi habang nagbibilang ng baryang na itatabi, kinausap niya ang anak. "Anak, konti lang ito, pero balang araw mapapaaral kita sa magandang paaralan. Hindi mo kailangang maranasan ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko." Niyakap siya ni Lira at mahinang sinabi, "Hindi ko po kailangan ng malaki, nanay. Basta kasama ko po kayo." Habang lumalalim ang gabi, hindi na iwasan ni Elena na maalala ang kanyang yumaong asawa. Sa kanyang panaginip, muli niyang nasilayan ang mukha nito, payapang nakangiti. "Elena, tila bulong nito, huwag kang susuko. Para kay Lira, manatili kang matatag." Pagkagising niya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pinanghawakan niya ang panaginip na iyon bilang lakas sa susunod na mga araw. Ngunit hindi lahat ay laban lamang sa sarili. Minsan, kinailangan din niyang ipakita ang kanyang tapang. Isang umaga, habang abala siya sa paglalaba, may isa pang katulong ang sinadyang ibuhos ang maruming tubig malapit kay Lira. Natakot ang bata at muntik ng madapa. "Ano ba?" sigaw ni Elena, sabay akay sa anak. "Kung may problema ka sa akin mo ilabas. Huwag mo idamay ang bata." Napangisi lamang ang isa. "Hindi ka bagay dito. Kahit anong gawin mo, katulong ka lang." Napaluha si Lira, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Elena. "Wala kang dapat ikahiya anak. Hindi tayo mas mababa sa kanila. Ang mahalaga, marangal ang pamumuhay natin." Patuloy ang kanyang sakripisyo, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Kapag pinapagalitan siya ni Doña Beatriz, pinipilit niyang tiisin. Kapag pinapansin siya ni Don Arturo dahil sa sipag niya, tinitiyak niyang hindi siya magbibigay ng dahilan para pagdudahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam niya na unti-unti ring may namumuo na respeto mula sa ilan. Ang mga hardinero minsan ay bumubulong, "Magaling ka, Elena. Bihira na ngayon ang gaya mo." Ngunit para sa kanya, hindi papuri ang kanyang hinahanap kundi kinabukasan para sa kanyang anak. Habang lumilipas ang buwan, lalo lamang niyang naipapakita ang tibay ng isang ina. Sa kabila ng pagod, insulto at pangumutya, hindi siya bumitaw. Alam niyang hindi lang trabaho ang kanyang ginagampanan. Ito'y laban para sa kinabukasan ni Lira. Isang gabi, habang nakahiga sila sa makitid na kama sa maliit na silid sa likod ng kusina, niyakap siya ni Lira. "Nanay, paglaki ko, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo." Napaluha si Elena, ngunit mumiti. "Hindi ko hinihiling iyon, anak. Ang hiling ko lang, maging mabuting tao ka at tuparin ang lahat ng pangarap mo." At doon niya muling napatunayan, ang lahat ng sakripisyo niya ay hindi masasayang. Ang bawat pawis, bawat pagtitiis, bawat luha, lahat yon ay hakbang patungo sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa puso ni Elena, malinaw ang layunin. Kahit gaano kahirap, hindi niya hahayaang mawalan ng pag-asa ang kanyang anak. Sa katahimikan ng gabi, nagdasal siya, "Panginoon, bigyan ninyo ako ng lakas para kay Lira, para sa kinabukasan niya. Kahit gaano kahirap, handa akong magsakripisyo." At sa kanyang paningin, sa kabila ng bilim ng kanilang maliit na silid,
Tila may liwanag na unti-unting bumubukas. Liwanag ng pag-asa na balang araw magbabago rin ang kanilang kapalaran. Lumipas ang mga buwan at mas malinaw na nakikita ni Elena ang kalagayan ni Nathan. Bagaman napapaligiran siya ng mga laruan, magagarang damit at masasarap na pagkain, kapansin-pansin pa rin ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Madalas siyang nag-iisa sa malaking harbin ng mansyon, pinagmamasdan ang mga paru-paro habang nakaupo sa mamahaling bangko. Ang mga laruan niyang imported, halos hindi man lang niya pinapansin. Isang hapon, habang nagwawalis si Elena sa gilid ng harbin, nilapitan siya ni Nathan. "Tita Elena," mahinang sabi ng bata, "pwede niyo po ba akong samahan dito? Nakakainip po mag-isa." Ngumiti si Elena at pansamantalang ibinaba ang walis. "Siyempre naman, Nathan. Gusto mo bang magkwento ka sa akin?" Umiling ang bata. "Wala naman pong nakikinig sa akin dito. Lagi silang busy." Dama ni Elena ang bigat ng tinig ng bata. Alam niyang tumutukoy si Nathan sa kanyang mga magulang. Si Don Arturo ay palaging abala sa negosyo. Samantalang si Doña Beatriz ay mas inaatupag ang mga social gathering at pagpapaganda kaysa sa sariling anak. Sa mga pagkakataong iyon, nakikita ni Nathan kay Elena ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang init ng isang ina. Lumipas pa ang mga araw at naging mas malapit pa si Nathan kay Elena at kay Lyra. Madalas silang magkakasamang kumakain ng merienda sa likod bahay. Simple lamang, tinapay at gatas, minsan ay kamote o saging na nilaga. Ang sarap po nito. Tuwang-tuwa si Nathan habang kumakain ng pritong saging na niluto ni Elena. Mas masarap pa kaysa sa mga cake na laging nasa mesa namin. Natawa si Elena. Iba kasi ang lutong galing sa puso, Nathan. Habang naglalaro sila ni Lyra, tila unti-unting nabubura ang kalungkutan sa bata. Nagpapaligsahan sila sa pagtakbo, nagtatago sa likod ng puno, at nagtatawanan ng walang pag-aalala. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang silid, bigla siyang kinausap ni Lyra. "Nanay, si Nathan po, parang kapatid ko na. Ang bait niya at lagi niya po akong pinapansin." Napangiti si Elena, sabay haplos sa buhok ng anak. "Oo anak, pero tandaan mo, kailangan mong maging mabait din sa kanya. Kasi kahit mayaman siya, mararamdaman mong malungkot din pala." Ngunit sa kabilang dako, hindi nakaligtas sa mga mata ni Doña Beatriz ang pagkakalapit ng dalawang bata. Sa isang pagkakataon, nadatnan niyang magkasamang naglalaro sina Nathan at Lyra. Nakasimangot siyang lumapit at mariing magsalita. "Nathan, bakit ka nandyan? Hindi ba't may bago kang laruan sa kwarto mo?" Tumahimik ang bata, ngunit bago pa man makasagot, sumingit si Elena at marahang yumuko. "Pasensya na po, Donya. Nagkataon lang pong naglalaro sila." Malamig ang tinig ng ginang. "Hindi ko gusto na nakikihalubilo ang anak ko sa anak ng isang katulong. Tandaan mo yan, Elena." Pagkaalis ng Donya, napayuko si Elena at doon lumapit si Nathan sa kanya. "Tita Elena, huwag niyo pong pansinin si Mami. Gusto ko pong kasama kayo ni Lyra." Sa puso ni Elena, alam niyang hindi tama ang trato ng Donya. Ngunit hindi rin niya kayang pigilan ang nararamdaman ni Nathan. Sa kanyang paningin, ang bata ay hindi mayaman o anak ng amo. Isa lamang siyang batang naghahangad ng pagmamahal at atensyon. Dahil dito, naging mas protektado si Nathan sa piling ni Elena. Kapag may sugat ito dahil sa paglalaro, siya ang unang naglalagay ng band-aid. Kapag nalulungkot ito, siya ang nakikinig sa mga hinaing. Minsan, narinig niya itong nagbulong habang hawak ang kamay niya. "Sana kayo na lang po ang mami ko." Nanlumo si Elena, hindi dahil sa sinabi ng bata, kundi dahil mas naramdaman niya ang kawalan ng pagmamahal sa loob ng pamilya nito. Hindi niya maipaliwanag, ngunit naramdaman niyang may mabigat na puwang sa puso ni Nathan na hindi kayang punan ng kayamanan. Samantala, si Don Arturo ay bihira ngunit napapansin ang pagkakakapit ni Nathan kay Elena. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda,
napansin niyang masayang nagkukwentuhan ang kanyang anak at si Elena. "Nathan, halika rito," tawag niya. "Sandali lang po, Daddy," sagot ng bata na abala pa sa paglalaro kay Lyra. Napatingin si Don Arturo kay Elena at tumango. "Salamat sa pag-aalaga sa anak ko," aniya habang malamig ang tinig ngunit may bahagyang paggalang. "Wala pong anuman, Don Arturo. Masaya po akong kasama siya," sagot ni Elena, marahang yumuko. Ngunit sa mga sandaling iyon, patuloy na umuusbong ang tensyon. Habang mas napapalapit si Nathan kay Elena at kay Lyra, mas lalong naiinggit at nagagalit si Doña Beatriz. Para sa kanya, walang lugar sa kanilang mansyon ang labis na pagkalinga mula sa isang katulong. Hindi niya alam na ang kakulangan ng kanyang pagiging ina ay siya ring nagtutulak kay Nathan palapit sa iba. At sa mga gabing tahimik, habang natutulog si Lyra, madalas ay mag-isa ring umiiyak si Elena. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa sa batang si Nathan. Sa kanyang puso, parang isa na rin itong anak na nangangailangan ng yakap. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang ugnayan nilang tatlo. Isang pagkakaibigang magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay sa hinaharap. Mabilis ang takbo ng panahon at tila naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Elena ang pagtulong kay Nathan. Ngunit isang araw, dumating ang unang malaking pagsubok na yayanig hindi lamang kay Elena, kundi maging sa buong pamilya ni na Don Arturo. Nang araw na iyon, may school activity si Nathan. Sinabihan ni Doña Beatriz ang mga driver at kasambahay na tiyaking ligtas ang bata sa pagpasok sa eskwela. Ngunit sa sobrang dami ng inasikasong utos, nagkulang ang atensyon ng ilan. Habang pauwi na si Nathan kasama ang kanyang driver at yaya, isang maliit na aksidente ang nangyari. Nawalan ng kontrol ang sasakyan dahil sa isang biglang sumulpot na motorsiklo. Nabangga ang gilid ng kotse at bagaman hindi gaanong kalakasan, tumama ang ulo ni Nathan sa upuan. Nabalita agad ito sa mansyon. "Ano?" Halos pasigaw na wika ni Doña Beatriz nang marinig ang nangyari. "Nasaan si Nathan ngayon?" "Dinala na po sa ospital," sagot ng driver, nanginginig sa takot. Dali-daling nagtungo ang buong pamilya sa ospital. Pagdating nila, nakita nilang nakahiga si Nathan sa emergency room. May benda ang ulo at halatang nanghihina. Napaiyak si Doña Beatriz. "Diyos ko, anak ko," sigaw niya habang hawak ang kamay ng bata. Ngunit sa halip na hanapin ang tunay na may kasalanan, si Elena ang pinagbalingan ng sisi. Sa hallway ng ospital, mariin siyang hinarap ni Doña Beatriz. "Ikaw, bakit hindi mo siya binantayan ng maayos? Hindi ba trabaho mo ring siguraduhin na ligtas siya?" Nagulat si Elena at halos hindi makapagsalita. "Donya, nandito po ako sa mansyon kanina. Wala po ako sa sasakyan nila. Wala po akong kinalaman sa nangyari." Ngunit lalong uminit ang ulo ng ginang. "Kung hindi mo pinalapit ang anak ko sa iyo at sa anak mo, sana hindi siya natuto na laging maghanap ng kalinga sa inyo. Ikaw ang dahilan kung bakit humihina ang disiplina niya." Hindi nakapagsalita si Elena. Pinili niyang manahimik at tiisin ang pang-aakusang iyon, sapagkat higit sa lahat, ang mahalaga ay ligtas si Nathan. Samantala, dumating si Don Arturo na galing sa isang meeting. Nakita niyang umiiyak ang asawa at ang anak na nakahiga sa kama. "Anong nangyari dito?" tanong niya, halatang nag-aalala. "Kung nakikinig ka sana sa akin, Arturo, tingnan mo ang nangyari sa anak mo at ang katulong na iyan parang walang malasakit," sigaw ni Doña Beatriz. Ngunit iba ang nakita ni Don Arturo. Nakita niya si Elena na tahimik na nakatayo sa gilid, tangan ang kamay ng sariling anak na si Lyra, na nakatingin din kay Nathan. Nakita niya rin ang takot at pag-aalala sa mukha ni Elena. Lumapit siya kay Elena at marahang nagsabi, "Salamat at nandito ka." Napalingon si Elena. Nagulat. "Don Arturo, tumango ito. Alam kong wala kang kasalanan. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng asawa ko." Iyon ang unang pagkakataon na ipinakita ni Don Arturo ang kanyang paniniwala kay Elena. Bagay na lalong nagpasiklab ng selos kay Doña Beatriz. Makalipas ang ilang araw, nakarecover si Nathan. Ngunit hindi nito makalimutan kung sino ang laging nasa tabi niya habang siya ay nakaratay.
Hindi men pinayagan ni Donya na matagal na manatili si Elena sa ospital. Nakahanap ito ng paraan upang dalawin ang bata. Sa bawat oras na pwede, palihim siyang pumapasok sa silid at tinatapik ang kamay ni Nathan. Tita Elena, mahina nitong wika. Huwag niyo po akong iiwan. Napaluha si Elena at mahigpit na pinisil ang kamay ng bata. Hindi kita iiwan, Nathan. Huwag kang matakot. Sa puntong iyon, lalong lumalim ang ugnayan nilang dalawa. Sa mata ni Nathan, si Elena lamang ang tanging taong nakikinig at tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa kabila ng kayamanan at luho na nakapaligid sa kanya, hindi yon ang nakapagpapaligaya sa kanyang puso, kundi ang init ng presensya ng isang taong handang mag-alaga nang walang hinihinging kapalit. Sa pagbabalik nila sa mansyon, tila mas lalo lamang tumindi ang tensyon. Si Doña Beatriz, bagaman natatakot pa rin para sa anak, ay patuloy na tinitingnan si Elena bilang hadlang. Sa halip na makita ang kabutihan ng maid, ang nakikita niya ay banta sa kanyang lugar bilang ina. Isang gabi, kinausap niya ang asawa. Arturo, tanggalin na natin ang babaeng iyon. Hindi ko na kaya ang presensya niya rito. Nakikita mo naman, pati ang anak natin mas malapit na sa kanya kaysa sa akin. Umiling si Don Arturo. Hindi, Beatriz. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa ni Elena. Hindi siya dapat parusahan sa mga bagay na wala naman siyang kasalanan. Nagpanting ang tenga ng ginang. Kung ganoon, siya ba ang mas pipiliin mo kaysa sa akin? Siya ba ang mas nakikita mong ina para kay Nathan? Nanahimik si Don Arturo. Hindi niya kayang sagutin iyon. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang malaki ang papel ni Elena sa pagbabago ng kanilang anak. Samantala, si Elena ay patuloy lamang sa kanyang trabaho. Kahit alam niyang pinapasan niya ang bigat ng sisi at galit ni Doña Beatriz, hindi siya nagreklamo. Sa halip, lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang trabaho at pinadama ang kanyang malasakit kay Nathan. Para sa kanya, sapat nang makita na ligtas at masaya ang mga bata. Ang kanyang anak na si Lyra at ang anak ng kanyang amo na si Nathan. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang nabing malinaw kay Elena. Hindi pa rito natatapos ang kanilang mga pagsubok. Sa halip, ito ay simula pa lamang ng mas matitinding dagok na darating sa kanilang buhay. Ngunit handa siyang harapin ang lahat sapagkat ang kanyang tibay ay hindi lamang para sa sarili, kundi higit sa lahat para sa kinabukasan ng mga batang kanyang minamahal. Pagbalik ni Nathan mula sa ospital, ramdam sa buong mansyon ang pag-aalala at pangangalaga ng lahat ng tao sa paligid. Ngunit kasabay ng panibagong sigla ng bata, ay nagsimulang umusbong ang bulong-bulungan at maling akala tungkol kay Elena. Unti-unting lumalalim ang mata ng mga tauhan. Wari hinahanap ang mga pagkakataon upang ipasa sa isa't isa ang mga tsismis na sumisira sa danggal ng isang hamak na katulong. Napansin mo ba si Don Arturo? Bulong ng isa sa mga kasambahay habang nagliligpit ng mga gamit sa kusina. Parang iba ang tingin niya kay Elena, ha? Lagi niyang pinapansin, lagi niyang pinoprotektahan. Umiling ang isa, sabay sagot. Hindi lang yon, nakita ko minsan. Nagpasalamat siya ng todo kay Elena sa ospital. Para bang espesyal ang ginawa ng babae. Nagkatawanan sila, ngunit ang mga salitang iyon ay dahan-dahang kumalat sa buong mansyon. Sa bawat bulungan, lalo lamang lumalalim ang selos at pangamba ni Doña Beatriz. Sa kanyang mga mata, unti-unting nagiging malinaw ang iniisip niyang maaaring totoo, na si Elena ay hindi lamang basta kasambahay, kundi isang banta sa kanyang lugar bilang asawa at ina. Isang gabi, matapos ang hapunan, mahigpit na kinausap ni Beatriz ang kanyang asawa. Arturo, hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Lahat sila pinag-uusapan kayo ni Elena? Nag-angat ng tingin si Don Arturo mula sa mga papel na hawak. Anong ibig mong sabihin? Masyado mong pinapaboran ang babaeng iyon. Pinagtatanggol mo siya sa lahat ng bagay. Hindi niyo ba naiisip na baka may ibang iniisip ang mga tao? Paano kung masira ang pangalan natin dahil sa kanya? Humugot ng malalim na hininga si Don Arturo. Beatriz, huwag mong gawing malaki ang maliit na bagay. Ginawa ko lang ang dapat. Nagpasalamat sa babaeng nag-alaga sa anak natin. Wala nang iba pa roon. Ngunit hindi kumbinsido si Donya.
Masyado kang bulag, Arturo. Hindi mo alam, baka ginagamit ka lang ng babaeng iyon. Mga katulad niya, handa sa kahit anong paraan para makaahon sa kahirapan. Samantala, si Elena ay nanatiling walang kaalam-alam sa mga tsismis at mga maling hinala. Aba na siya sa kanyang trabaho. At ang tanging nasa isip niya ay ang kapakanan ng dalawang bata. Isang hapon, nadatnan niyang magkasamang naglalaro sina Lyra at Nathan sa hardin. "Nanay, tingnan niyo po," sigaw ni Lyra. Hawak-hawak ang simpleng saranggola na gawa lamang sa lumang diaryo at kawayan. "Tinulungan po ako ni Nathan gumawa." Natawa si Elena at pumalakpak. "Ang galing ninyo." "Aba, hindi lang pala mga laruan mula sa ibang bansa ang kaya mong laruin." "Nathan," napangiti ang bata, sabay sabing, "Mas masaya po itong ganito. Mas totoo, mas nakakatawa." Ngunit mula sa bintana ng mansyon, nakamasid si Doña Beatriz at lalong kumulo ang kanyang loob. "Hindi maaari," bulong niya sa sarili. "Hindi ako papayag na maagaw ng isang katulong ang atensyon ng anak ko at ng asawa ko." Makalipas ang ilang araw, lumala ang mga bulungan. Isang kasambahay ang nakitang dumaan sa veranda at narinig si Don Arturo na nagsasabing, "Elena, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ko malalagpasan ang lahat ng ito kung wala ka." Kahit simpleng pasasalamat lamang iyon, agad na pinalaki ng mga nakarinig. "Narinig mo ba? Sabi ko na nga ba, may espesyal na ugnayan sila." Habang tumatagal, nararamdaman na rin ni Elena ang kakaibang lamig ng trato ng ibang tao sa kanya. Minsan, kapag pumapasok siya sa kusina, biglang titigil ang mga kasambahay sa pag-uusap at tititig lamang sa kanya. Kapag aalis siya, muli silang bubulong-bulong. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang anak. "Lyra, huwag kang masyadong lalayo. Marami na akong naririnig na hindi maganda. Basta't lagi kang nasa tabi ko, ha?" "Opo, nanay," sagot ng bata. Halatang hindi pa ganap na nauunawaan ang bigat ng mga pangyayari. Sa gitna ng lahat ng ito, mas lalo pang lumalapit si Nathan kay Elena. Isang gabi, matapos siyang basahan ng kwento ni Elena bago matulog, mahina niyang sinabi, "Tita Elena, sana huwag kayong aalis dito. Ayaw ko pong mawala kayo." Napaluha si Elena at saglit na napatigil. "Hindi ako aalis, Nathan. Habang kailangan mo ako, nandito lang ako." Ngunit hindi niya alam na sa labas ng silid, nakamasid si Doña Beatriz. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa laylayan ng kanyang damit. Mahigpit na nakadiin. Sa kanyang puso, mas lalong lumalim ang galit, selos at paniniwala na may masama nang namamagitan sa kanyang asawa at sa kanilang katulong. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang dumistansya si Beatriz kay Elena. Hindi lamang basta malamig ang tingin, kundi hayagang pang-aalipusta na. Kapag may pagkakamali sa bahay, kahit hindi siya ang may gawa, si Elena ang tinuturo. "Ikaw na naman, Elena, lagi ka nalang palpak." Ngunit nanatiling matatag ang babae. Sa bawat pangungutya, pinipigilan niyang sumagot. Sa bawat maling akusasyon, nananahimik siya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya dapat ipaliwanag ang sarili. Ang mahalaga, alam ng Diyos ang totoo. Gayunman, sa ilalim ng lahat ng tahimik na pagtitiis, unti-unti ring naramdaman ni Elena ang panganib ng kanyang sitwasyon. Ang tsismis at malisya ay parang apoy na mabilis kumakalat. At sa isang pamilyang tulad ng kay Don Arturo, isang pamilyang may pangalan, yaman at kapangyarihan, ang apoy na iyon ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang manatili. Dahil sa puso niya, hindi niya kayang iwan si Nathan at higit sa lahat, ang kanyang anak na si Lyra. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat, handa siyang tiisin. Hindi pa niya alam, ngunit ang mga binhing itinanim ng malisya at selos ay magsisimula ng mamunga. At ang mga bunga nito ay magdadala sa kanila sa mas malaking kaguluhan na susubok sa kanyang pananampalataya at katatagan. Habang patuloy na nababalot ng malisya at tsismis ang mansyon, mas lalong lumalalim ang tensyon sa pagitan nina Elena at Doña Beatriz.
Ngunit sa gitna ng mga paninira, unti-unti ring lumalabas ang mga bagay na matagal nang pilit na ikinukubli ng pamilya ni na Don Arturo. Ang mga lihim ng kanilang negosyo at mga pangyayaring nakatago sa likod ng marangyang pangalan ay nagsimulang lumutang. At lahat ng ito ay nakasaksi si Elena nang hindi sinasadya. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga gamit sa may sala, napansin ni Elena na naiwan ni Don Arturo ang ilang dokumento sa mesa. Hindi siya mahilig makialam, ngunit nang mahulog sa sahig ang isang folder, napilitan siyang pulutin. Sa pagbukas niya upang isaayos ito, hindi sinasadyang sumilip ang kanyang mga mata sa nakasulat. Mga kontrata, talalang utang at mga pangalan ng kumpanyang matagal nang kilala sa syudad. Napatigil siya. May malaking problema si Don Arturo, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano niya ipapaunawa ito. Ngunit malinaw na may malalim na kinasasangkutang utang ang pamilya. Samantala sa mga sumunod na araw, naramdaman din ni Elena ang pagbabago ng ihip ng hangin. May mga estrangherong bisita na dumarating sa mansyon. Mga lalaking naka-Amerikana, may mahigpit na muka at tila puno ng banta ang mga kilos. Madalas niyang marinig ang mga pag-uusap mula sa veranda habang naglilinis. Arturo, hanggang kailan mo kami maluloko? Hindi ka makakatakas sa pagkakautang na ito. Mariing sabi ng isang lalaki. Bibigyan ko kayo ng oras. May paparating na proyekto. Babawi ako. Sagot ni Don Arturo. Pilit pinapakalma ang mga ito. Ngunit halata ang tensyon sa kanyang tinig. Hindi nagtagal, nadama ng buong mansyon ang bigat ng sitwasyon. Dumami ang mga bantay at may mga pagkakataon na hindi makapasok ang mga tauhan sa ilang bahagi ng bahay dahil may mahahalagang pagpupulong. Ngunit higit na apektado rito si Nathan. Isang hapon, nadatnan siya ni Elena na nakaupo sa gilid ng kama, tulala at tahimik. Nathan, ayos ka lang ba? Tanong ni Elena habang marahang umupo sa tabi niya. Hindi ko maintindihan, Tita Elena. Sagot ng bata, nanginginig ang tinig. Lagi pong nag-aaway sina Daddy at Mommy. Lagi pong may sumisigaw sa bahay. Natatakot po ako. Yumakap si Elena sa bata. Wala kang dapat ikatakot. Narito ako at narito si Lyra. Hindi ka nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, alam ni Elena na hindi na lamang simpleng trabaho ang kanyang ginagawa. Siya na rin ang nagsisilbing takbuhan at lakas ni Nathan. Ngunit hindi doon natatapos ang dagok. Isang gabi, habang papauwi si Nathan mula sa paaralan, sinabayan ng mga hindi kilalang lalaki ang sasakyan. Mabuti na lamang at mabilis na nakatakbo ang driver palayo, ngunit halata ang pananakot. Nang marinig ito sa mansyon, lalo pang nag-init ang ulo ni Doña Beatriz. Arturo, tingnan mo ang nangyayari sa anak natin. Kung hindi dahil sa mga atraso mo, hindi sana nalalagay sa panganib ang pamilya natin. Ngunit imbes na magpakumbaba, nanatiling matatag si Don Arturo. Ginagawa ko ang lahat para maprotektahan kayo at huwag mong isama si Elena dito. Wala siyang kinalaman. Ngunit para kay Beatriz, si Elena ang pinakamadaling pagbalingan ng lahat ng galit. Kung hindi mo siya pinapaboran, baka hindi lumalala ang mga problema natin. Pati ang mga tauhan, nabubulabog na dahil sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanganib ang sitwasyon sa mansyon. May mga tauhan na biglang nagbitiw ng trabaho, may mga bisita na palihim na pumapasok, at ang ilan ay halatang traidor. Isang gabi, nahuli ni Elena ang isang kasambahay na nakikinig sa kanilang pag-uusap sa kusina, at agad itong tumakbo palayo. Nanay, bakit po sila laging parang galit? Natatakot po ako, bulong ni Lyra, habang mahigpit na humahawak sa kamay ng kanyang ina. Huwag kang matakot, anak, sagot ni Elena. Pilit na pinapalakas ang loob ng anak. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang malaki ang panganib na kanilang kinakaharap. Minsan, nakasaksi siya ng mainit na pag-uusap ni na Don Arturo at isang kasosyo. Arturo, kung hindi mo kami mababayaran sa loob ng 2 buwan, hindi lang negosyo mo ang mawawala, pati pamilya mo ay masasangkot, mariing sabi ng lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang lihim na nakikinig mula sa kusina. Hindi niya naisip kailanman na ang pamilyang kanyang pinagsisilbihan na tila perpekto at makapangyarihan ay may madilim na lihim na nagpapatakbo ng kanilang buhay. Samantala,
Si Nathan ay lalong nalulugmok. Minsan, narinig siya ni Elena na umiiyak mag-isa sa kanyang silid. Bakit ba ganito? Ang dami naming pera, pero hindi kami masaya. Sana katulad na lang kami ni na Tita Elena at Lyra. Simple lang pero masaya. Sa puntong iyon, lalong lumalim ang awa ni Elena sa bata. Para sa kanya, mas matindi pa ang kahirapan ng mayaman kung walang pagmamahal at kapanatagan sa pamilya. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay nangyari ng isang gabi habang naghahapunan sila. Biglang pumasok ang isa sa mga tauhan na may dalang sulat. Nang mabasa ito ni Don Arturo, namutla ang kanyang mukha. Anong nangyari? Tanong agad ni Beatriz. May nagbabalak laban kay Nathan, mahina nitong sagot. Nagulat ang lahat at sa gabing iyon, opisyal nang naging malinaw na hindi lamang negosyo ang nakasalalay. Pati buhay ng kanilang anak ay nasa bingit ng kapahamakan. At sa lahat ng ito, ang nakasapsi at nakadama ng lahat ng bigat ng katotohanan ay si Elena, ang simpleng maid na unti-unting nadadamay sa gulo ng pamilyang pinaglilingkuran niya. Sa kanyang puso, alam niyang mas darating pa ang mas malalaking pagsubok at ang kanyang tibay bilang ina at bilang tao ang susubok sa kanyang hangganan. Mabilis ang lumipas na mga araw matapos mabunyag ang banta kay Nathan. Sa bawat sulok ng mansyon, ramdam ang pangamba, mahigpit ang seguridad, lagi nang may mga gwardya at mahigpit na ipinagbabawal kay Nathan na lumabas ng walang kasama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin naiwasan ang kapahamakan na nakatakdang dumating. Isang hapon, pauwi na si Nathan galing sa paaralan. Kasama niya ang kanyang driver at isang yaya. Malapit na sila sa mansyon nang biglang may sumulpot na malaking truck sa kalsada. Mabilis itong bumangga sa gilid ng kanilang sasakyan. Nagtilian ang mga tao sa paligid habang ang kotse ay nawala ng kontrol at bumangga sa poste. Si Nathan! Si Nathan! Sigaw ng mga estudyanteng nakasaksi. Mabilis na bumaba ang driver, nanginginig at sugatan. Ngunit sa kasamaang palad, si Nathan ay naipit sa ilalim ng malaking truck na tumagilid dahil sa banggaan. Ang kanyang katawan ay kalahaping nakabaon sa ilalim at halata ang hirap ng kanyang paghinga. Nagkagulo ang mga tao sa kalsada. May ilan na lumapit ngunit agad ding umurong nang makita ang bigat ng sitwasyon. Diyos ko, baka madamay tayo, sigaw ng isa. Sobrang bigat niyan, hindi natin kayang itaas ang truck. Sa loob ng ilang minuto, walang lumalapit upang tumulong. Ang driver at yaya ay halos mawalan ng ulirat sa takot. Ang mga nakatambay at usisero ay tanging nakamasid at nagkukumpol. Subalit walang kumikilos. Dumating si Doña Beatriz na sinundan ng kanyang sasakyan nang malaman ang aksidente. Sa pagkakita niya kay Nathan na naipit sa ilalim ng truck, halos mawalan siya ng malay. Anak ko! Iligtas ninyo siya! Tulungan ninyo siya! Sigaw niya, halos himatayin sa gitna ng kalsada. Ngunit walang lumapit. Lahat ay natatakot na baka mas limala ang sitwasyon. Mabilis ding dumating si Don Arturo, nanginginig sa kaba. Pinilit niyang itaas ang truck kasama ng ilang gwardya, ngunit bigo sila. Arturo, gawin mo ang lahat! Huwag mong hayaang mamatay ang anak natin! Iyak ni Beatriz habang hawak ang mga kamay ng anak na hirap humina. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Elena. Buhat-buhat ang kanyang anak na si Lyra. Galing sila sa palengke upang bumili ng kaunting gulay, ngunit agad silang nakisilip nang marinig ang sigawan. Pagdating niya, natigilan siya sa nakitang kalunos-lunos na kalagayan ni Nathan. Diyos ko! Mahina niyang bulong. Saglit niyang tiningnan si Lyra na ngayoy kumakapit sa kanya ng mahigpit. Nanay, tulungan po natin siya. Sa mga salitang iyon ng kanyang anak, tila may dumaloy na kakaibang lakas sa katawan ni Elena. Hindi niya inalintana ang takot at ang mga matang nakatingin sa kanya. Iniwan niya muna saglit si Lyra sa tabi ng isang matandang babae na naroon at mabilis na lumapit sa ilalim ng truck. Umatras kayong lahat! Sigaw niya, puno ng determinasyon ang tinig. Kailangan natin siyang mailigtas bago mahuli ang lahat. Ngunit nagkatinginan lamang ang mga tao. Babae ka lang, hindi mo kaya, sigaw ng isa. Baka pati ikaw madamay, dagdag pa ng iba. Ngunit hindi pinakinggan ni Elena ang kanilang mga pangungutya. Lumuhod siya sa tabi ni Nathan at marahang hinaplos ang pisngi ng bata. Nathan,
Huwag kang bibitaw. Narito si Tita Elena. Ililigtas kita. Mahina ang tinig ni Nathan. Tita, hindi ako makahinga. Doon pumikit si Elena at taimtim na nagdasal. Panginoon, bigyan niyo ako ng lakas. Huwag niyo pong hayaang mamatay ang batang ito. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. At sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, bigla niyang naramdaman ang kakaibang puwersa sa kanyang katawan. Humawak siya sa gilid ng truck at buong lakas na itinulak ito. Unti-unti, gumalaw ang napakabigat na bakal. Ang mga tao sa paligid ay napasigaw sa gulat. Imposible! Paano niya nagawa yon? Bulalas ng isa. Habang itinatagilid niya ang truck, nagkaroon ng sapat na espasyo upang mahila palabas si Nathan. Mabilis siyang gumapang at hinila ang bata gamit ang buong lakas. Sa isang iglap, nakalabas si Nathan at agad na niyakap ni Elena. Huwag kang bibitaw anak, bulong niya habang halos umiiyak. Ligtas ka na. Ang mga tao ay nanlumo at tapatulala sa nakita. Si Doña Beatriz ay lumapit, luha ang niyakap ang anak. Nathan, Diyos ko, salamat. Si Don Arturo naman ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tumitig siya kay Elena at sa unang pagkakataon, ibinaba niya ang kanyang ulo bilang tanda ng matinding pasasalamat. Mabilis na dinala sa ospital si Nathan. Bagaman sugatan, nakaligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. At sa buong kaganapan, iisa lamang ang pinag-uusapan ng lahat. Ang milagro na ginawa ng isang simpleng maid upang iligtas ang buhay ng anak ng milyonaryo. Ngunit para kay Elena, hindi iyon milagro. Isa lamang iyong pagpapatunay na ang lakas ng isang ina, lalo na kapag nakataya ang buhay ng isang bata, ay walang katumbas. Ang lahat ng kanyang sakripisyo at pagtitiis ay pinanday para sa sandaling iyon, ang sandali ng kabayanihan na magbabago ng lahat ng kapalaran nila. At mula sa araw na iyon, hindi na lamang si Elena ang hamak na katulong sa mansyon. Siya ang babaeng may tapang na humarap sa imposibleng sitwasyon at gumawa ng bagay na walang ibang naglakas loob gawin. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang lahat. Hindi siya humingi ng papuri, hindi siya naghangad ng gantimpala. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mailigtas ang buhay ng batang kanyang minahal na parang sariling anak. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Dahil sa likod ng mga papuri at pagkamangha, may mga pusong lalong kumulo sa inggit, may mga matang patuloy na nagbabantay, at may mga lihim na lalo pang magbubunyad ng matiinding trahedya at pagbabago sa buhay nilang lahat. Sa ospital, nagtipon-tipon ang mga doktor at nurse na agarang inasikaso si Nathan. Halos lahat ng tao roon ay humanga at nagulat nang malaman ang nangyari. Imposible raw na nagawa ng isang babae ang ganoong bagay, bulong ng isang nurse sa isa pa. Paano niya naiangat ang truck? Hindi kaya may mga tumulong? Ngunit iisa lang ang sagot ng mga nakasaksi. Si Elena lamang ang naglakas loob na kumilos. Habang ang iba ay natigilan sa takot, siya ang tumindig. At sa hindi maipaliwanag na lakas, nailigtas niya ang bata. Habang pinapagamot si Nathan, nakaupo si Elena sa gilid ng waiting area. Hawak ang kamay ng anak na si Lyra. Ramdam niya pa rin ang pagod at sakit sa kanyang katawan. Ngunit higit sa lahat, dama niya ang takot na baka hindi tuluyang makaligtas ang bata. Lumapit si Don Arturo halatang emosyonal. Elena, wika niya habang nakatitig. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ang anak ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapahayag ang pasasalamat ko. Napayuko si Elena, mahina ang tinig. Wala pong anuman, Don Arturo. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi ko kayang tiisin na makita siyang nawawala. Ngunit sa gilid nila, nakatingin si Doña Beatriz, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang babae na ilang ulit niyang ininsulto, pinabayaan at sinisi sa lahat ng pagkukulang ay siya palang nagligtas ng kanyang anak. Sa kabila ng galit at selos na bumabalot sa kanyang puso, napaluha siya at mahigpit na niyakap si Nathan nang makalabas ito ng operasyon. Anak ko, salamat sa Diyos at ligtas ka. Iyak niya habang hawak ang bata. Si Nathan, bagaman mahina, ay lumingon kay Elena at ngumiti. Tita Elena, salamat po.
Kung wala kayo, baka wala na ako. Hindi napigilan ng lahat ng tao sa loob ng silid ang maluha sa eksenang iyon. Kahit ang mga doktor ay napailing sa paghanga. Hindi lang basta kabayanihan ang ginawa ng babaeng iyon. Isa iyong himala, sabi ng isa. Samantala, sa labas ng ospital, nag-umpisang dumagsa ang mga mamamahayag. Kumalat agad ang balita. May iligtas ang anak ng milyonaryo sa kakaibang himala. Sa bawat sulok ng telebisyon at pahayagan, si Elena ang laman ng balita. Ang larawan niya habang buhat si Nathan ay nag-viral at pinag-usapan ng buong lungsod. Ngunit para kay Elena, hindi yon dahilan upang magyabang. Sa halip, lalo pa siyang nagpakumbaba. Habang kinakapanayam ng mga tao, ang tanging sinasabi niya ay, "Ginawa ko lang ang kaya kong gawin. Ang Diyos ang nagbigay ng lakas." Hindi iyon naging madali para kay Doña Beatriz. Sa bawat papuri kay Elena, lalo niyang nararamdaman ang pagkabawas ng kanyang pagkatao bilang ina. Ngunit kahit pilitin niyang magalit, hindi niya maikakaila ang katotohanan. Kung hindi dahil kay Elena, baka wala na ang kanyang anak. Isang gabi, sa silid ng ospital, habang mahimbing na natutulog si Nathan, nakahanap ng lakas si Beatriz na lumapit kay Elena. Mahina ang tinig niya, nanginginig ang boses. "Elena, hindi ko alam kung paano kita haharapin. Pinagbintangan kita, pinahiya, sinisi. Pero ikaw pa ang nagligtas sa anak ko." Napatigil si Elena, hindi alam kung paano tutugon, ngunit marahan niyang sinabi, "Donya, wala pong mas mahalaga sa akin kundi ang buhay ng bata. Wala akong inaasahang kapalit." Natahimik si Beatriz at sa unang pagkakataon, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Samantala, si Don Arturo ay hindi maitago ang kanyang paghanga. Habang nakaupo sila sa gilid ng kama ni Nathan, kinausap niya si Elena. "Simula ngayon, hindi ka na basta katulong sa bahay. Isa kang bahagi ng aming pamilya. Ang ginawa mo ay hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan." Nagulat si Elena sa mga salita. "Don Arturo, wag naman po. Ako'y isang lingkod lamang." Ngunit pinutol siya ng lalaki. "Hindi, wag mong maliitin ang sarili mo. Ang tapang at pagmamahal na ipinakita mo ay higit pa sa sinuman. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko hahayaang hindi ka pahalagahan." Doon nagsimula ang pagbabago sa tingin ng lahat kay Elena. Ang mga dating kasambahay na umiwas at nagbintang ay ngayoy lumapit at humingi ng tawad. "Pasensya nga na, Elena, mali kami. Hindi ka namin dapat hinusgahan." Ngumiti lamang siya, bagaman nasa puso niya ang sugat ng kanilang mga ginawa. Wala iyon. Ang mahalaga, ligtas si Nathan. Si Lyra naman ay tuwang-tuwa sa kaganapan. "Nanay, ang galing-galing niyo po. Lahat sila humahanga sa inyo." Ngumiti si Elena at hinaplos ang ulo ng anak. "Hindi ako ang bida rito, anak. Ang mahalaga, natuto tayo na laging kumilos para sa tama." Habang tumadaloy ang mga araw, lalong tumibay ang ugnayan nilang lahat. Si Nathan ay lalo pang naging malapit kay Elena at kay Lyra. At madalas ay tinatawag silang pamilya. "Parang kapatid ko na si Lyra," wika niya isang araw, habang naglalaro sila sa hardin ng ospital. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri at pagbabago, may mga matang patuloy na nagbabantay. Ang mga kaaway ni Don Arturo sa negosyo ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng tamang oras upang umatake muli. At si Doña Beatriz, bagaman bahagyang lumambot ang loob, ay may bahid pa rin ng pangamba at selos na hindi lubusang nawawala. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw. Ang himalang ginawa ni Elena ay hindi lamang nagligtas ng buhay ni Nathan, kundi nagsimula ng pagbabago sa puso ng lahat ng tao sa paligid niya. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng lahat ng pangungutya, ipinakita niya na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pusong handang magsakripisyo para sa iba. At yon ang araw na hindi malilimutan ng kahit sino. Ang araw na isang maid ang gumawa ng himala at binago ang buhay ng isang pamilyang akala ng lahat ay perpekto ngunit kulang sa pagmamahal at tapang. Makalipas ang ilang linggo mula sa aksidente,
Unti-unti nang gumaling si Nathan. Ang kanyang mga sugat ay naghilom at ang takot na dulot ng pagkakaipit sa ilalim ng truck ay napalitan ng pasasalamat at bagong sigla sa buhay. Ngunit higit sa lahat, ang mga pangyayari ay nagdala ng malaking pagbabago. Hindi lamang kay Nathan kundi pati na rin sa pamilya ni na Don Arturo at Doña Beatriz at kay Elena mismo. Naging tampok sa mga balita ang ginawang kabayanihan ni Elena. Halos lahat ng pahayagan at istasyon ng telebisyon ay sumulat tungkol sa kanya. Simpleng maid bayani, ina na iligtas ang anak ng milyonaryo sa himala. Iyon ang mga pamagat na paulit-ulit na binabanggit. Sa tuwing lalabas ng bahay si Elena upang bumili ng pagkain o magtungo sa simbahan, may mga taong lalapit at magpapasalamat. Ma'am Elena, kayo po ba yung maid na nagligtas sa bata? Salamat po sa ginawa ninyo. Isa po kayong inspirasyon, sabi ng isang ginang sa palengke. Napapahiya si Elena at marahang ngumingiti. Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Wala po iyon. Ngunit kahit anong pag-iwas niya, hindi na maitatago ang katotohanang siya ay iginagalang na ngayon ng marami. Maging sa loob ng mansyon, nagbago ang trato ng mga kasamahan sa kanya. Ang mga dati tumutukso kay Lira ay ngayon lumalapit sa bata at pinakikitaan ng malasakit. Pasensya na Lira, wika ng isa. Hindi ka na namin tatawanan. Ang nanay mo, tunay na matapang at mabuting tao. Nakangiti si Lira at tumakbo sa kanyang ina. Nanay, narinig niyo po, hindi na nila ako tinutukso. Napaluha si Elena, niyakap ang anak at mahigpit na nagdasal sa kanyang puso. Salamat Panginoon at hindi nasayang ang lahat ng pinagdaanan namin. Samantala, si Doña Beatriz, bagaman nananatili pa ring may bahid ng selos, ay hindi na nakayang ipagkaila ang kabutihan ni Elena. Sa tuwing nakikita niyang masaya si Nathan habang kasama sina Elena at Lira, unti-unti niyang naiisip na baka iyon nga ang kulang sa kanilang pamilya. Ang init at malasakit na hindi niya naibibigay dahil sa kanyang labis na pagkahumaling sa sosyal na pamumuhay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa silid kasama si Nathan, biglang nagsalita ang bata. Mommy, salamat po at ligtas na ako. Pero sana po, hindi kayo laging galit kay Tita Elena. Siya po ang nagligtas sa akin. At siya rin ang nagbibigay sa akin ng kwento bago matulog. Kahit hindi niya dapat ginagawa iyon. Napayuko si Beatriz at napaluha. Mahina niyang sagot. Anak, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Elena. Pero gagawin ko ang lahat para sa iyo. Mula noon, hindi man agad-agad, ay bahagyang lumuwag ang kanyang puso. Sa halip na sigawan si Elena sa bawat maliit na pagkakamali, natututo siyang pigilin ang sarili. Bagaman hindi pa lubusang nagbabago, nagsimula nang magkaroon ng crack ang pader ng kanyang kayabangan. Samantala, si Don Arturo ay lalong humanga kay Elena. Madalas niya itong pinapatawag upang pasalamatan o tanungin tungkol sa kalagayan ng mga bata. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, nagsalita siya. Elena, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo rito. Pero gusto kong malaman mo na hindi mawawala ang suporta ko. Kung may mangyari man, ako ang bahala. Napayuko si Elena, sagot niya, Salamat po Don Arturo. Hindi ko po hinahangad na gantihan ninyo ako. Ang mahalaga lang po, ligtas si Nathan. Ngunit higit sa lahat ng nagbago, ay si Nathan mismo. Dati madalas siyang malungkot at nag-iisa kahit napapaligiran ng magagarang laruan. Ngayon, madalas na siyang nakikitang nakangiti, naglalaro kasama si Lira, at humihingi ng kwento kay Elena. Mas naging malapit din siya sa kanyang ama at kahit kay Beatriz. Nagsimula siyang magpakita ng mas malambing na kilos. Isang araw, habang naglalaro sila sa hardin, sinabi niya kay Elena, Tita Elena, alam niyo po ba, gusto ko pong maging katulad ninyo paglaki ko. Yung matapang at laging tumutulong. Napangiti si Elena at hinaplos ang ulo niya. Hindi mo kailangang maging katulad ko, Nathan. Ang mahalaga, maging mabuti kang tao kahit sino ka pa. Sa mga sumunod na linggo, nakikita ni Elena na unti-unti nang nagiging buo ang pamilyang kanyang pinaglilingkuran. Ang mga dati laging may alitan, ngayon ay mas madalas magkasama sa hapag. Si Don Arturo ay nagsisikap ng umuwi ng mas maaga at si Beatriz ay nagsisimula ng ipakita ang interes na makilala ang kanyang anak
ng mas malalim. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang pangamba sa puso ni Elena. Alam niyang hindi natatapos ang laban sa isang himala lamang. Ang mga kaaway ni Don Arturo sa negosyo ay patuloy pa ring nagbabantay. At sa bawat sulok ng kanilang buhay, may panganib pa ring maaaring sumulpot. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nararamdaman niyang kahit paano nagsisimula ng magbago ang lahat. Hindi lamang siya basta patulong ngayon. Siya ay naging saksi, naging sandigan, at naging bahagi ng isang pamilyang tila banyaga sa kanya. At sa gitna ng lahat ng pagbabago, ipinangako ni Elena sa sarili, kahit ano pa ang dumating, hindi ko iiwan sina Lyra at Nathan dahil sila ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Sa paglipas ng mga araw, ang mansyon na dati puno ng lamig at tensyon ay nagsisimula ng magkaroon ng init. Init ng tunay na tagmamahal, pasasalamat at pag-asa. At sa lahat ng ito, malinaw na ang milagro ay hindi lamang ang pagkakaligtas kay Nathan, kundi ang unti-unting pagbabagong dala nito sa bawat puso ng mga taong nakapaligid sa kanila. Bagamat nagsimula ng magkaroon ng pagbabago sa pamilya, hindi pa rin tuluyang nawawala ang inggit at galit na bumabalot sa puso ni Doña Beatriz. Sa tuwing makikita niyang nakangiti si Nathan habang kasama si Elena at Lyra, may kirot na bumabalik sa kanyang dibdib. Hindi niya lubusang matanggap na ang maid na ilang ulit niyang pinahiya ay siya pa ngayong itinataas at pinupuri ng lahat. Isang gabi, habang mag-isang nakaupo sa kanilang silid, tumitig siya sa salamin at mahigpit na hinawakan ang kanyang mamahaling hikaw. Hindi ako papayag na agawin ng babaeng iyon ang lahat sa akin. Hindi ako papayag, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tinawag niyang isa sa mga matagal na kasambahay na dati na niyang pinagkakatiwalaan. Alam kong palagi kang nakakakita ng galaw ni Elena. Malamig niyang sabi. Gusto kong bantayan mo siya. Lahat ng kilos, lahat ng ginagawa niya, iparating mo sa akin. Pero Donya, parang wala naman pong masama sa kanya. Sagot ng kasambahay, nangingiming tumingin. Tumalim ang tingin ni Beatriz. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Sundin mo ang inuutos ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na namang bumalik ang bulong-bulungan sa mansyon. May mga kasambahay na muling pinapalakas ng Donya ang loob upang magduda kay Elena. Bakit na ba parang siya ang bida rito? Tanong ng isa. Hindi kaya ginagamit niya ang sitwasyon para mapalapit sa pamilya? Ang mga salitang iyon ay naging mitya ng panibagong tensyon. Samantala, si Elena ay patuloy na nagtratrabaho ng buong puso. Sa isip niya, ang mahalaga ay ang kapakanan ni Lyra at ang kalagayan ni Nathan na unti-unti nang bumabalik sa normal. Isang hapon, nadatnan niya ang dalawang bata sa hardin na naglalaro ng tagu-taguan. Tita Elena, sigaw ni Nathan habang tumatakbo papalapit. Tignan niyo po, si Lyra ang pinakamagaling magtago. Hindi ko siya makita kanina. Napangiti si Elena. Ganoon ba? E di masaya kayo pareho. Ngunit mula sa bintana, nakamasid si Beatriz at lalo pang sumidi ang apoy ng kanyang selos. Lahat na lang, si Elena ang hinahanap. Hindi ba nila ako nakikita bilang ina? Hindi ba nila ako mahalaga? Isang gabi, kinausap niya ang asawa. Arturo, sobra na ito. Kung hindi mo siya tatanggalin, ako mismo ang gagawa ng paraan. Napabuntong hininga si Don Arturo. Beatriz, hindi mo ba naiintindihan? Kung wala si Elena, baka wala na si Nathan ngayon. At kung aalisin mo siya, baka masira ang anak mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kaimportante kay Nathan? Nanginginig sa galit ang tinig ni Beatriz. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Ang kailangan ko, makita mong unti-unting inaagaw ng babaeng iyon ang lugar ko. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang ipatupad ang kanyang plano. Isang umaga, ipinatawag niya si Elena. Elena, may nakarating sa akin. Totoo bang ginagamit mo ang pangalan ng pamilya namin para sa pansariling interes mo? Nagulat si Elena. Ano pong ibig niyo sabihin? Donya, wala po akong ginagawa na ganon. Hindi ka ba nagpapakilala bilang bayani ng pamilya sa mga tao sa labas? Hindi ba tuwang-tuwa ka na laman ka ng balita? Napayoko si Elena at nangingilid ang luha.
Donya, hindi ko po iyon hinangad. Kung maaari lang po, ayoko nga pong mapag-usapan. Lahat unang iyon ay nangyari lang dahil iniligtas ko si Nathan. Ngunit hindi nakinig si Beatrice. Sa halip, mas lalo pa siyang nagalit. Kung ganon, umasa kang hindi na ako papayag na patuloy kang manatili rito nang hindi kita minamasdan. Wala kang tiwala sa akin? Ngayon, wala na rin akong tiwala sa iyo. Samantala, sa mga oras na iyon, ramdam ni Elena ang bigat ng sitwasyon. Lalo siyang naging maingat sa bawat kilos. Sa tuwing naglalakad siya sa loob ng mansyon, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin, nagmamasid at naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinapalakas siya ng kanyang anak. "Nanay, wag po kayong malungkot," sabi ni Lyra habang mahigpit na humahawak sa kamay niya. "Basta't magkasama tayo, wala po tayong dapat katakutan." Napaluha si Elena at niyakap ang anak. "Oo anak, ikaw lang ang lakas ko." Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring lumalapit kay Elena ang ilang kasambahay na nagsimulang magsisi sa kanilang mga nagawa. "Elena, wika ng isa, hindi tama ang mga pinapagawa sa amin ng Donya. Pero natatakot din kami. Alam mo kung gaano siya kahigpit." Gumiti lamang si Elena. "Hindi ko kayo sinisisi. Ang mahalaga, alam ng Diyos ang totoo." Ngunit hindi tumigil si Beatrice. Sa halip, mas lalo niyang pinatindi ang kanyang mga plano. Isang gabi, nakipag-usap siya sa ilang tauhan. "Kung may makita kayong kahit anong pagkakamali ng babaeng iyon, kahit maliit, iparating nyo agad sa akin. Gusto kong mahuli siya sa akto." Dito nagsimulang pumasok ang panganib. Sa bawat oras, tila may aninong sumusunod kay Elena. May mga gamit na sinadyang sirain at siya ang sinisisi. May mga utos na imposible niyang matapos sa takdang oras upang siya'y mapahiya. Lahat ng ito ay bahagi ng bitag na unti-unting inilalagay ni Beatrice sa kanyang paligid. At habang patuloy na dumarami ang hadlang, patuloy ding lumalalim ang pasya ni Elena na ipagpatuloy ang laban. Sa kabila ng pangungutya at panganib, hindi niya kayang iwan ang kanyang anak at si Nathan. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang misyon ng kanyang buhay. Ang protektahan at mahalin ang dalawang batang tanging nagbibigay saysay sa lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit habang siya'y tumatayo ng matatag, ang anino ng inggit at paghihiganti ni Beatrice ay lalo pang lumalapit. At ang mga susunod na kaganapan ay magdadala ng mas mabigat na pagsubok na susukat sa lakas ng loob at pananampalataya ni Elena. Habang lalong tumitindi ang galit at selos ni Doña Beatrice kay Elena, unti-unti namang dumarating ang sandali na si Don Arturo ay kailangang pumili. Mananatili ba siyang tahimik upang hindi lumala ang alitan sa kanyang asawa o ipaglalaban niya ang maid na minsan nang nagligtas sa buhay ng kanilang anak? Isang gabi, matapos maghapunan, nagpatawag ng pulong si Beatrice sa loob ng kanilang silid. Nandoon si Don Arturo at ang kanilang abogado. "Arturo," panimula ni Beatrice, "oras na para tuluyan nating alisin si Elena sa mansyon na ito. Hindi ko na kayang tiisin ang presensya niya. Masyado na siyang nakakaapekto sa ating pamilya." Napatingin si Don Arturo sa asawa, mabigat ang tingin. "Beatrice, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, kung wala si Elena, baka wala na si Nathan ngayon. Hindi ba't iyon ang pinakamahalaga? Ang buhay ng anak natin? Hindi mo ba naiintindihan?" Sigaw ni Beatrice, puno ng panghihinanakit. "Oo, niligtas niya si Nathan. Pero kapalit nito, siya naman ngayon ang nagiging sentro ng lahat ng papuri at pagmamahal. Ako ang ina, Arturo. Ako ang dapat makita nilang nagligtas. Ako ang dapat mahalin ng anak ko, hindi siya." Napabuntong hininga si Don Arturo. "Beatrice, hindi mo pwedeng ipilit ang pagmamahal. Hindi mo pwedeng pilitin si Nathan na lumapit sa iyo kung hindi mo ipinapakita ang pagiging ina. At huwag mong ibunton kay Elena ang pagkukulang na ikaw mismo ang may gawa." Tumahimik si Beatrice, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang apoy ng galit. Kinabukasan, sa mismong dining hall ng mansyon, umarap si Don Arturo sa lahat ng kasambahay, kasama si Elena at ang kanyang anak na si Lyra. "Makinig kayong lahat," mariin niyang panimula.
Marami akong naririnig na tsismis at paninira laban kay Elena. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, wala ni isa man sa mga iyon ang totoo. Si Elena ay hindi lamang kasambahay dito. Isa siyang bahagi ng ating pamilya. At sino mang maglalakas loob na siraan siya, harapin muna ako. Nagulat ang lahat sa bigat ng tinig ni Don Arturo. Hindi na ito ang tahimik at malamig na pinuno ng negosyo. Ngayon, ipinakita niya ang kanyang paninindigan. Nagkatinginan ng mga tauhan at unti-unti nagsimulang yumuko ang ilan. Ang mga kasambahay na minsan nang sumunod sa utos ni Doña Beatriz na bantayan at siraan si Elena ay natigilan. Hindi nila inasahan na mismong si Don Arturo ang magtatanggol sa babae. Lumapit siya kay Elena at tinitigan ito ng diretsyo. Elena, mula ngayon, wala kang dapat ikatakot. Hanggat ako ang ulo ng pamilyang ito, hindi ka mawawala rito. Hindi kita pababayaan. Naluha si Elena sa narinig. Halos hindi makapagsalita. Don Arturo, hindi ko po alam ang sasabihin. Ang kailangan ko lang naman po ay ang manatili rito para sa anak ko at para matulungan si Nathan. Hindi mo kailangang magpaliwanag pa, sagot ng lalaki. Alam ko ang puso mo, alam ko ang kabutihan mo. Ngunit habang nakatayo sila roon, nakapingin si Doña Beatriz mula sa hagdan at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kung mas lalo mo siyang pinapaboran, Arturo, mas lalo kong ipaglalaban na mawala siya sa mundong ito, hulong niya sa sarili. Samantala, sa lipunan, mabilis na kumalap ang tsismis tungkol sa nangyari. Ang mga balita ng pagtatanggol ni Don Arturo kay Elena ay umabot hanggang sa kanilang mga kaibigan at kakilala. Sa isang pagtitipon, may mga babaeng kaibigan si Beatriz na nagtanong, "Beatriz, totoo ba? Bakit parang ipinagtatanggol ng asawa mo ang maid ninyo? Ano ba talaga ang nangyayari sa mansyon ninyo?" Hindi nakasagot si Beatriz, ngunit lalong tumindi ang kanyang hiya. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa pamilya, kundi pati na rin sa pangalan at dangal na matagal niyang pinaghirapan sa lipunan. Samantala, si Nathan ay nagkaroon ng bagong sigla. Sa bawat pagkakataon, hinahanap niya si Elena at si Lyra. "Daddy," sabi niya isang gabi, "gusto ko pong palaging kasama si Tita Elena at si Lyra. Mas masaya ko kapag nandyan sila." Tinitigan siya ni Don Arturo at napangiti. "Walang problema, anak. Kung saan ka masaya, susuportahan kita." At doon lalo pang tumibay ang paninindigan ni Don Arturo. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapasalamat kay Elena, kundi tungkol sa pagprotekta sa kaligayahan ng kanyang anak. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Doña Beatriz. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nakakaramdam ng pangungulila, selos at galit. At sa kanyang puso, isang matinding desisyon ang unti-unting nabubuo. Kung hindi siya kayang paboran ng kanyang asawa at anak, gagawa siya ng paraan para muling makuha ang lahat ng yon, kahit na masaktan pa ang mga taong nakapaligid sa kanya. Samantala, sa kabila ng tensyon, nagpatuloy si Elena sa kanyang buhay sa mansyon. Pinili niyang huwag alalahanin ang mga bulong-bulungan. Sa halip, mas pinagtuunan niya ng pansin ang anak na si Lyra at ang pagbibigay ng malasakit kay Nathan. Kahit anong mangyari, nanatili siyang matatag sapagkat alam niyang ang kanyang presensya at kabutihan ang nagbibigay liwanag sa dalawang batang kanyang minamahal. At habang unti-unting nabubuo ang mga bagong pagbabago sa mansyon, alam ng lahat na isang mas mabigat na pagsubok pa ang paparating. Dahil sa panig ni Doña Beatriz, ang apoy ng kanyang galit ay hindi pa rin natatapos at maaari itong magdala ng kapahamakan sa lahat. Sa kabila ng matatag na paninindigan ni Don Arturo na ipagtanggol si Elena, lalo namang lumalim ang sugat sa puso ni Doña Beatriz. Hindi na niya kayang tiisin ang bawat araw na nakikita ang kanyang anak na mas malapit sa isang babaeng dapat ay nasa kusina lamang at hindi pumapalit sa kanyang lugar bilang ina. Sa gabi, sa kanyang silid na puno ng mga mamahaling gamit, nakaupo siya sa harap ng salamin habang mahigpit na hinahawakan ang isang bote ng pabango. Sa kanyang isip,
Paulit-ulit na naglalaro ang mga eksenang nakikita niya. Si Nathan na tumatawa habang kasama si Elena. Si Don Arturo na hayagang ipinagtatanggol ito. At si Lyra na tila nagiging kapatid ng kanyang anak. Hindi ako papayag, bulong niya sa sarili. Malamig ang tinig. Kung hindi ninyo ako pipiliin, sisiguraduhin kong wala na kayong makikitang Elena sa mansyon na ito. Kinabukasan, lihim niyang ipinatawag ang isa sa mga tauhan na matagal lang tapat sa kanya, si Romy, ang hardinero na matagal nang nangangailangan ng pera. Romy, aniya, mahina ngunit matalim ang boses, kailangan ko ng tulong mo. May gagawin ka para sa akin. Kapalit nito, babayaran ko ang lahat ng utang mo. Nag-alinlangan si Romy. Donya, baka po delikado. Hindi mo kailangan ng opinyon, putol agad ni Beatrice. Ang kailangan ko lang, sundin mo ako. At doon niya ipinaliwanag ang kanyang plano. Isang mapanganib na hakbang upang mawala si Elena ng tuluyan sa kanilang buhay. Samantala, si Elena ay nanatiling tahimik at masinop sa kanyang trabaho. Hindi niya alam ang nagbabantang panganib. Ngunit dama niya ang bigat ng titig ni Beatrice sa tuwing sila'y nagkakasalubong. Isang hapon, habang nagluluto siya sa kusina, lumapit si Nathan at masayang yumakap. Tita Elena, Daddy said we're going to the beach this weekend. Sasama po kayo ha? Ayaw kong mawala kayo. Napangiti si Elena at hinaplos ang buhok ng bata. Kung papayagan ng mga magulang mo, bakit hindi? Masaya akong makasama ka. Ngunit mula sa pinto, nakamasin si Beatrice. At ang ngiting iyon ay lalo lamang nagpabaga ng kanyang selos. Wala na, dapat matapos na ito. Dumating ang araw ng kanyang plano. Gabi iyon at tahimik na natutulog si Elena kasama si Lyra sa maliit na silid na inilaan sa kanila. Ngunit sa labas, nakatayo si Romy, hawak ang isang maliit na bote ng pampatulog at panyo. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang utos ni Beatrice na gawin ang lahat upang mawala si Elena. Ngunit bago pa man niya maisagawa, biglang bumangon si Elena dahil nagising siya sa iyak ni Lyra. Nanay, nanaginip po ako, bulong ng bata. Dahil dito, hindi nagawa ni Romy ang kanyang balak at mabilis na nagtatakbo palayo sa dilim ng hardin. Kinabukasan, naggising si Elena na may kakaibang pakiramdam. Parang may tao kagabi sa labas, wika niya kay Lyra. Ngunit hindi niya ito masyadong inisip at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa kabilang banda, nabigo si Beatrice sa unang hakbang. Bakit hindi mo nagawa? Singhal niya kay Romy. Donya, muntik na po akong mahuli. Gising ang bata. Hindi ko kayang ituloy. Nagngit-ngit si Beatrice. Wala kang silbi. Kung ayaw mong ikaw ang pag-initan ko, siguraduhin mong makakahanap ka ng paraan. Habang abala siya sa kanyang mga plano, si Don Arturo naman ay mas lalong napalapit kay Elena. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nakikita ang kabutihan ng babae. Hindi lamang bilang tagapag-alaga ng kanilang anak, kundi bilang ilaw na nagbibigay liwanag sa kanilang buong pamilya. Elena, sabi niya isang gabi, kung may anumang problema, huwag niyong itatago, huwag kang matakot magsabi sa akin. Napatingin si Elena at nag-alinlangan. Ngunit dahil sa kanyang kabaitan, tanging sagot niya ay, "Salamat po, Don Arturo. Wala po akong ibang hangarin kundi ang kabutihan ng inyong pamilya." Ngunit habang lumalalim ang tiwala ng pamilya kay Elena, mas lalo namang lumalakas ang kagustuhan ni Beatrice na mawala siya. Isang gabi, kinausap niya ang abogado nila. Kung hindi ko siya kayang paalisin sa paraang gusto ko, baka sa batas ko siya mapaalis. Hindi ba't wala siyang sapat na papeles? Hindi ba't kaya natin siyang ipademanda? Nag-alinlangan ng abogado. Donya, baka maging masama ang dating nito sa inyo, lalo na't siya ang itinuturing na bayani ngayon. Baka mas lalo lamang kayong mapahamak. Ngunit hindi nakinig si Beatrice. Hindi ako papayag na siya ang umagaw ng lahat ng mahalaga sa akin. Gawin mo ang lahat, kahit anong paraan para mawala siya. Samantala si Nathan ay hindi man lang nababahala sa mga nangyayaring lihim. Sa isip ng bata, ang mundo niya ay mas maliwanag dahil sa presensya ni Elena at Lyra. Ngunit ang inosenteng niyang kasiyahan ay nakataya dahil sa likod ng mga ngiti,
May mga taong nagbabalak ng masama laban sa babaeng kanyang minahal na parang ina. At habang tahimik na bumubuo ng mas mapanganib na plano si Beatrice, si Elena namay nanatiling walang kamalay-malay na siya pala'y nasa bingit ng kapahamakan. At ang kanyang paninindigan at pananampalataya lamang ang tanging kalasag laban sa mga darating na pagsubok. Matapos ang lahat ng kaguluhang dulot ng selos ni Doña Beatriz, dumating ang puntong hindi na matiis ni Don Arturo ang panganib na maaaring sumapit kay Elena at kay Lyra. Isang umaga, habang nakaupo sila sa veranda ng mansyon, kinausap niya si Elena ng may matinding sinseridad. Elena, panimula niya, alam kong marami kang tiniis sa mansyon na ito. Alam ko ring hindi madali ang pinagdadaanan mo dahil sa mga tsismis at panghuhusga. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng bagong simula. May bahay akong ipapagawa para sa iyo at kay Lyra. Malapit lamang sa eskwelahan na pinapasukan ng bata. Doon kayo magiging ligtas. Naluha si Elena sa narinig. Don Arturo, sobra na po ito. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng kabutihang ibinibigay ninyo sa amin. Ngumiti ang lalaki. Hindi mo kailangang magbayad. Ang nagawa mong kabutihan ay higit pa sa anumang bagay na maibibigay ko. Isa pa, utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Bagong tirahan at seguridad. Ilang linggo lang ang lumipas, natapos ang ipinatayong maliit ngunit maayos na bahay para kay Elena at kay Lyra. Hindi ito kasing laki ng mansyon, ngunit uno ng init at seguridad. May bakuran para sa mga bata at sariling silid si Lyra. Sa unang pagkatakataon, nakaramdam sila ng katahimikan. Kang mga gwardya na dating nakatalaga sa mansyon ay nagsimulang magbantay din sa paligid ng kanilang bagong tirahan. Nanay, ang ganda po ng bahay natin. Tuwang-tuwang sigaw ni Lyra habang tumatakbo sa loob. May sarili akong kwarto. Mumiti si Elena at mahigpit na niyakap ang anak. Oo anak, ito na ang simula ng bago nating buhay. Isang tahanang ligtas at payapa. Pagpapatuloy sa dignidad ng trabaho, hindi iniwan ni Elena ang kanyang trabaho sa mansyon. Ngunit ngayon, iba na ang tingin sa kanya. Hindi na siya basta katulong, kundi isang pinagkakatiwalaang tao ng pamilya. Kahit pa nakaranas siya ng matinding pangapi noon, pinili niyang manatiling tapat sa kanyang tungkulin. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng sobra, Elena. Sabi minsan ni Don Arturo, kung gugustuhin mo, pwede ka nang mamahinga. Ngunit umiling si Elena. Hindi po, ang trabaho ang nagbigay sa akin ng lakas at dignidad. At higit sa lahat, dito ko nakita ang halaga ng pagtitiyaga. Hanggat kaya ko, patuloy akong maglilingkod. Pag-aaral ni Lyra sa magandang paaralan, bilang bahagi ng bagong simula, isinama ni Don Arturo sa plano ang edukasyon ni Lyra. Inilagay niya ang bata sa isang magandang paaralan na may maayos na pasilidad at guro. Noong una, nahihiya ako nanay, bulong ni Lyra matapos ang unang linggo sa klase. Pero mababait po ang mga kaklase ko. Hindi nila ako tinutokso. May bago na po akong kaibigan. Naluha si Elena sa tuwa. Salamat sa Diyos anak. Ito ang pangarap ko para sa iyo, na makapag-aral ka ng maayos at hindi kailanman hamakin. Bagong mga kaibigan at oportunidad. Sa eskwelahan, unti-unti ring nakahanap ng mga bagong kaibigan si Lyra. May mga bata na nag-imbita sa kanya sa kanilang bahay at natututo siyang makisalamuha. Hindi na siya tulad ng dati na laging nagkukulong sa sarili dahil sa pangungutya. Samantala, si Elena ay nakatatanggap na rin ng mga imbitasyon mula sa ibang pamilya. Elena, sabi ng isang magulang ng kaklase ni Lyra, narinig namin ang kwento ninyo. Isa kang inspirasyon. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit. Hindi makataniwala si Elena. Dati, isang hamak na kasambahay na pinagtatawanan. Ngayon, kinikilala siya bilang huwaran ng tapang at sakripisyo. Pagiging inspirasyon sa ibang katulong sa mansyon, naging halimbawa rin siya sa ibang kasambahay. Elena, paano mo nagawa iyon? Paano mo nakayanan ang lahat ng ang-aapi ng Donya? Tanong ng isa. Ngumiti siya at sagot niya, wala akong ibang ginawa kundi kumapit sa pananampalataya at sa pagmamahal ko sa anak ko. Kapag alam mong may umaasa sa iyo, hindi ka pwedeng sumuko. Mula noon, marami ang humanga sa kanya.
ang ilan ay nagsimulang baguhin ang kanilang pananaw, hindi lamang tungkol sa kanilang trabaho, kundi tungkol din sa sarili nilang halaga bilang tao. Pagtibay ng ugnayan. Sa lahat ng ito nanatili ring matibay ang ugnayan ni Elena kay Nathan. Halos tuwing weekend, dumadalaw ito sa kanilang bahay kasama ang kanyang ama. Doon nila nararanasan ang simpleng buhay, kumakain ng lugaw sa kusina, naglalaro sa bakuran, at nagkukwentuhan bago matulog. Tita Elena, sabi ni Nathan, dito ko lang nararamdaman ang saya na parang normal na pamilya tayo. Napangiti si Elena at hinaplos ang ulo ng bata. Nathan, pamilya ka na rin namin ni Lyra. Lagi kang may lugar dito. Habang lumilipas ang mga araw, naging malinaw na hindi lamang ito bagong simula para kay Elena at kay Lyra, kundi pati na rin para kay Nathan at sa buong pamilya ni na Don Arturo. Sa kabila ng lahat ng unos, nagkaroon sila ng pagkakataon na maghilom at magpatuloy. Dala ang aral na kahit ang pinakamabigat na pasanin ay maaaring maging simula ng bagong pag-asa. Habang unti-unting bumabangon ang buhay ni Elena at ni Lyra, si Doña Beatriz naman ay nananatiling nababalot ng pait at inggit. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita niyang mas lalo pang lumalapit si Nathan kay Elena at iinuturing itong pangalawang ina. Sa kabila ng lahat ng yaman at karangyaan na hawak niya, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala sa puso ng kanyang anak at maging sa kanyang asawa. Pagiging mapait sa mga pangyayari. Isang gabi, nagkulong siya sa kanyang silid, nakatitig sa mga larawan nilang pamilya. Sa bawat larawan, nakikita niya ang sarili niyang nakangiti. Ngunit alam niyang iyon ay pawang peke lamang. Sa ilalim ng magagarbong kasuotan at alahas, may isang pusong uhaw sa pagmamahal at pag-unawa. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng luha. Ako ang ina, ako ang kasawa. Pero bakit parang ako ang dayuhan sa sariling tahanan? Sa mga pagtitipon sa lipunan, napansin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pag-iba. Beatriz, bakit parang namayat ka? Hindi ka na kasing sigla ng dati. Tanong ng isa. Ngunit ngumiti lamang siya at itinago ang totoo. Sa loob niya, may sugat na laling lumalalim. Mga problemang emosyonal at pagkukulang ng anak. Sa bahay, lalong lumala ang kanyang kalungkutan tuwing nakikita niyang mas masaya si Nathan kasama sina Elena at Lyra. Isang hapon, habang nanonood siya mula sa veranda, nakita niyang nagtutulungan ang dalawang bata sa paggawa ng takdang aralin. Nakatabi si Elena, masayang nagtuturo. Tumawa si Nathan at sumigaw. Ang galing talaga ni Tita Elena. Napaluha si Beatriz. Hindi na napigilan ang sakit. Umasok siya sa kanyang silid at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob. Hindi ba ako sapat na ina para sa kanya? Bakit hindi niya makita ang pagmamahal ko? Ngunit sa totoo, si Nathan ay matagal nang naghahanap ng init ng isang ina na hindi niya makita kay Beatriz. Hindi dahil wala siyang pagmamahal, kundi dahil sa sobrang pagiging abala nito sa lipunan at sa kanyang imahe. Nakalimutan niyang yakapin ang simpleng pangangailangan ng bata. Oras, lambing at pag-unawa. Pagpapakita ng kanyang kahinaan. Isang gabi, hindi inaasahan ni Beatriz na mahuhuli siya ni Don Arturo na umiiyak. Beatriz, wika ng lalaki. Anong nangyayari sa'yo? Arturo, humihikbi siyang sumagot. Natatakot akong tuluyan ng agawin ng babaeng iyon ang lahat ng mahalaga sa akin. Natatakot akong mawalan ng anak, mawalan ng asawa. Napabuntong hininga si Don Arturo. Beatriz, walang inaagaw sa iyo. Ikaw pa rin ang asawa ko. Ikaw pa rin ang ina ni Nathan. Pero kailangan mong tanggapin na minsan, ang pagmamahal ay hindi lang ipinapakita sa pamamagitan ng yaman o kontrol. Kailangan mong yakapin ang anak mo. Kailangan mong ipakita na narito ka. Tumango si Beatriz, ngunit mahirap para sa kanya na baguhin ang nakasanayan. Sa kabila nito, iyon ang unang beses na nakita ng kanyang asawa ang kanyang kahinaan. Pag-uusap nila ni Elena isang araw, nagdesisyon si Beatriz na kausapin si Elena. Hindi ito madali, ngunit alam niyang kailangang gawin. Pinatawag niya ito sa kanyang silid. Nang dumating si Elena, agad siyang napayuko. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Elena,
panimula ni Beatrice. Malamig, ngunit nanginginig ang tinig. Alam kong marami akong nasabi at nagawa laban sa'yo. Hindi ko maitatangging ilang beses kitang sinaktan. Pero ngayon, kailangan kong aminin, ikaw ang nagligtas sa anak ko at wala akong magagawa para mabayaran iyon. Nagulat si Elena. Hindi siya makapaniwala na naririnig niya mismo mula sa Donya ang mga salitang yon. Donya, wala po iyon. Ginawa ko lang po ang nararapat. Hindi ka lang basta gumawa ng nararapat. Ipinakita mo sa akin kung gaano ako naging bulag. Pinabayaan ko ang anak ko. Pinabayaan ko ang sarili kong pamilya. At habang pinapanood kong napupuno ng pagmamahal ang buhay ni Nathan dahil sa'yo, napagtanto kong ako ang tunay na naggulang. Hindi napigilan ni Beatrice ang mapahagulgol. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang ina na sugatan, hindi ang mataray na Donya. Nilapitan niya ito at mahigpit na hinawakan ng kamay. Donya, hindi pa huli ang lahat. Narito pa si Nathan. Kailangan ka pa rin niya. Hindi ako ang kapalit ninyo. Ako ay nandito lamang para tumulong. Pagkilala sa kabutihan ni Elena mula noon, unti-unti nang nagbago ang kilos ni Beatrice. Bagamat hindi agad nawala ang kanyang pait, natutunan niyang kilalanin ang kabutihan ni Elena. Hindi na siya laging malamig ang trato. At sa ilang pagkakataon, napapansin ni Elena ang bahagyang ngiti na sumisilip sa labi ng Donya. Isang gabi, habang naglalakad si Beatrice sa hardin, nakita niya si Elena at si Lyra na nagtatawanan habang nagdidilig ng mga halaman. Bigla niyang naisip, ito pala ang matagal kong hinahanap, ang simpleng kasiyahan ng isang pamilya. Kinaumagahan dumating si Nathan sa kanyang silid. Mami, pwede bang ikaw naman ang magkwento bago ako matulog mamaya? Kagabi kasi si Tita Elena ulit ang nagbasa. Napaluha si Beatrice, ngunit ngayong pagkakataon hindi dahil sa selos. Oo anak, ako ang magbabasa sa iyo ngayong gabi. At doon nagsimula ang paglalapit nilang mag-ina. Sa wakas, natutunan ni Beatrice na ang pagiging ina ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pagbibigay ng oras at pagmamahal. At habang mas nagiging bukas siya, mas lalo rin niyang nakilala ang tunay na halaga ni Elena, isang babaeng handang magsakripisyo. Hindi para palitan siya, kundi para punuan ang kulang na pagmamahal na matagal nang hinahanap ng kanyang anak. Matapos ang maraming trahedya at pagsubok, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay sa mansyon. Ngunit higit pa rito, nagsisimula nang magkaroon ng bagong anyo ang samahan ng pamilya ni na Don Arturo, Doña Beatrice at Nathan. Sa tulong ng mga pangyayaring dumaan, natutunan nilang muling magtulungan at magsimulang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Mas matibay na relasyon ni Nathan sa kanyang mga magulang. Isang gabi, sa hapagkainan, nakaupo silang lahat, pati na sina Elena at Lyra, habang nagsasalo-salo ng simpleng hapunan. Dati, puro katahimikan at malamig na tinginan lamang ang nangingibabaw sa bawat pagkain. Ngunit ngayon, naroon na ang tawanan at kwentuhan. Daddy, Mami, tingnan niyo po, sabi ni Nathan habang ipinapakita ang guhit na ginawa niya sa eskwelahan. Ito tayo, ako, si Mami, si Daddy, si Tita Elena at si Lyra. Family picture. Napangiti si Don Arturo at hinaplos ang ulo ng anak. Ang ganda anak. At tama ka, pamilya tayo. Napaluha si Beatrice habang tinitingnan ang guhit, bagaman mahirap para sa kanyang tanggapin noon, na yun ay nagsisimula na niyang makita ang halaga ng pagtanggap at pagbibigay. Sa fauna-unahang pagkakataon, niyakap niya si Nathan ng mahigpit. Anak, proud ako sa iyo. Mula noon, mas madalas nang magkasama si Nathan at ang kanyang mga magulang. Naglaan ng oras si Beatrice upang dalhin ang anak sa paaralan, habang si Don Arturo ay nag-ayos ng oras para hindi na laging abala sa negosyo. Pagiging bukas ni Don Arturo sa pamilya at negosyo, nagsimula ring baguhin ni Don Arturo ang kanyang pananaw sa buhay. Dati, puro negosyo lamang ang kanyang iniisip. Ngunit matapos masaksihan ang halos pagkawala ng kanyang anak, napagtanto niyang hindi lamang pera at kapangyarihan ang mahalaga. Sa isang pagpupulong ng kanyang kumpanya, nagulat ang lahat nang sabihin niyang, simula ngayon, mas bibigyan ko ng oras ang pamilya ko. Walang halaga ang tagumpay kung wala kang kasamang mahal sa buhay para ibahagi ito. Nang makabalik siya sa mansyon, sinalubong siya ni Elena.
Don Arturo, hindi ko po alam na ganoon ninyo sisimulan ang pagbabago. Malaking bagay po iyon para sa pamilya. Napangiti si Arturo. Natuto ako sa mga nangyari. At ikaw, Elena, isa ka sa mga nagmulat ng aking mga mata. Salamat. Tapat na serbisyo ni Elena. Bagaman mas ligtas na at mas may dignidad na ang kanyang kalagayan, hindi tumigil si Elena sa pagtatrabaho. Nananatili siyang masipag at maaasahan sa mansyon. Ngunit ngayon, hindi na siya basta katulong. Isa na siyang kinikilalang haligi ng tahanan. Elena, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito. Minsang wika ni Beatriz habang pinagmamasdan siyang nag-aayos ng hapag. Ngumiti lamang siya. Donya, sanay na po ako, hindi ito pabigat sa akin. Isa po itong paraan para maipakita ko ang pasasalamat ko sa lahat ng kabutihang ibinigay sa amin. Ngayon, mas malinaw na ang ugnayan nilang dalawa. Wala nang malupit na salita, kundi may halong respeto at pagkilala. Maayos na pag-aaral ni Lyra at magandang kinabukasan. Samantala, lalo ring gumanda ang kinabukasan ni Lyra. Sa bagong paaralang pinasukan niya, hindi lamang siya natutong magbasa at magsulat ng mahusay, kundi nagpakita rin siya ng galing sa pagguhit at pagkukwento. Isang araw, nagdala siya ng papel sa kanyang ina. Nanay, tingnan niyo po, sabi ng teacher ko, magaling daw ako sa drawing. Gusto ko pong maging guro paglaki ko. Niyakap siya ni Elena, luhaan sa tuwa. Anak, kaya mong abutin ang pangarap mo. Basta't magsipag ka at laging magdasal. Nakahanap din si Lyra ng mga kaibigan na hindi nang mamaliit, bagkus ay sumusuporta sa kanya. Sa wakas, naranasan niya ang kabataan na minsang nawala sa kanya dahil sa kahirapan at pangungutya. Pagiging huwara ni Elena, hindi lamang sa loob ng mansyon, naging makabuluhan ng pagbabago. Sa komunidad, maraming tao ang humanga kay Elena. Maririnig siya ng iba pang katulong sa palengke o simbahan. Siya si Elena, di ba? Yung maid na nagligtas sa anak ng milyonaryo? At sa tuwing may lumalapit, palagi niyang sinasabi, hindi po ako bayani, inalang ako na handang magsakripisyo. Ngunit para sa marami, siya'y higit pa doon. Isa siyang huwaran ng tibay ng loob, tapang at pagmamahal. Maraming kababaihan ang humanga sa kanyang kwento at nagsimulang makita ang kanilang sarili bilang may kafayahang bumangon. Kahit gaano ahirap ang buhay. Pagtibay ng pamilya sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumago ang ugnayan ng lahat. Madalas silang magtipon sa hapag, sabay-sabay magdasal at magkwento ng kani-kaniyang karanasan. Sa halip na lamig at takot, unti-unti nang napalitan ang mansyon ng init ng pagmamahal at pagkakaisa. Isang gabi, habang magkasamang nagdadasal, hinawakan ni Nathan ang kamay ng kanyang ina at ama at ikinabit din ito sa kamay nina Elena at Lyra. Tayo ang pamilya, masaya niyang wika, at wala nang makakabuwag sa atin. Ngumiti si Don Arturo at Beatriz at sabay na tumingin kay Elena. Salamat, bulong nila. Kung wala ka, hindi namin ito mararanasan. At doon tunay na nagsimulang muling mabuo ang pamilyang minsang wasak sa selos, inggit at kakulangan. Sa gabing iyon, malinaw na sa bawat isa, ang tunay na kayamanan ay hindi ang yaman o kapangyarihan, kundi ang pagkakaroon ng pamilya na buo, nagmamahalan at handang magsakripisyo para sa isa't isa. Lumipas ang mga buwan at lalong lumaki ang pangalan ni Elena sa kanilang komunidad at maging sa lungsod. Ang kwento ng kanyang kabayanihan ay hindi lamang nanatili bilang isang balita na mabilis na kalimutan. Ito'y naging inspirasyon na pinag-uusapan ng maraming tao. Sa bawat kanto, sa simbahan at maging sa mga paaralan, ang pangalan niya ay binibigkas bilang halimbawa ng isang simpleng babae na nagawang gumawa ng himala dahil sa kanyang tapang at pagmamahal. Pagkilala ng lokal na pamahalaan, isang araw, tumanggap ng liham si Elena mula sa alkalde ng kanilang lungsod. Nakasulat doon na siya ay pinararangalan bilang isang modernong bayani. Hindi siya makapaniwala at napaluha habang binabasa ang liham. Nanay, ano po yan? Tanong ni Lyra habang hawak-hawak ang papel. Anak, sagot ni Elena, nangingilid ang luha. Gusto daw nilang kilalanin ang ginawa natin para kay Nathan. Hindi ko akalaing aabot hanggang ganito.
Kinabukasan dinala siya ni Don Arturo at ng buong pamilya sa City Hall. Nakasuot siya ng simpleng bestida at si Lira naman ay nakapustura na parang prinsesa. Sa harap ng maraming tao, ipinakilala siya ng alkalde. Mga kababayan, wika ng alkalde, narito ang isang huwaran ng kababaihan, isang ina, isang manggagawa at isang bayani, si Elena. Nagpalakpakan ng lahat. Hindi mapigilan ni Elena ang mapaluha habang tumatayo sa entablado. Ginawa ko lamang po ang dapat gawin, sabi niya. Kung may natutunan ako, iyon ay ang lakas ng isang ina ay hindi masukat sa yaman, kundi sa pagmamahal. Pagbibigay ng parangal sa kabayanihan at katapangan, kasama ng pagkilala, binigyan din siya ng sertipiko at medalya ng kagitingan. Maraming babae ang lumapit upang kamayan siya. Salamat Elena, dahil sa iyo, naniniwala kaming kaya rin naming bumangon sa hirap. Sabi ng isa, maging si Doña Beatriz ay hindi mapigilan ang luha. Kahit mahirap para sa kanya noon ang tanggapin ang presensya ni Elena, ngayon ay buong pusong niyang inamin ang katotohanan. Si Elena, sabi niya sa mga taong lumapit, hindi lang siya nagligtas sa anak ko, siya rin ang nagligtas sa aming pamilya. Pagiging modelo ng inspirasyon sa maraming kababaihan, lumaganap ang kanyang kwento sa radyo, telebisyon at mga pahayagan. May mga organisasyon ng kababaihan na nag-imbita sa kanya upang magsalita. Noong una, mahiyain si Elena, ngunit natutunan niyang magsalita mula sa puso. Mga kapatid, sabi niya sa isang pagtitipon, huwag ninyong maliitin ang inyong sarili. Kahit tayo ay mga simpleng manggagawa, may kapangyarihan tayong baguhin ang mundo sa pamamagitan ng ating kabutihan. Maraming kababaihan ang napaluha at napalakas ang loob. Ang ilan sa kanila ay lumapit at nagkwento ng kani-kanilang hirap at kay Elena sila nakahanap ng pag-asa. Pagbibigay ng scholarship kay Lira bilang dagdag sa pagkilala, inanunsyo ng alkalde na bibigyan ng scholarship si Lira mula elementarya hanggang kolehiyo. Halos mapahagulgol si Elena sa tuwa. Nanay, ibig sabihin po ba nito, hindi niyo na kailangan mag-alala para sa pag-aaral ko? Tanong ni Lira, masayang nakangiti. Oo anak, sagot ni Elena, mahigpit siyang niyakap. Ito na ang katuparan ng pangarap natin. Hindi na mawawala ang pagkakataon mong makapagtapos. Sa araw na iyon, nakita ng lahat ang tunay na gantimpala ng sakripisyo ni Elena. Hindi lamang ang parangal, kundi ang kinabukasang sigurado para sa kanyang anak. Pagkakaroon ng panibagong landas. Mula noon mas dumami ang oportunidad para kay Elena. May mga alok na trabaho mula sa mga institusyon, ngunit pinili niyang manatili sa mansyon upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Dito ako nagsimula, sabi niya, at dito ko naramdaman ang tunay na halaga ng paglilingkod. Ngunit hindi ibig sabihin ay natigil na ang kanyang paglago. Madalas na siyang imbitahin upang magsalita sa mga paaralan at ang kanyang kwento ay naging bahagi ng mga aklat na ginagamit sa pagtuturo ng kabayanihan. Sa mansyon, mas lalo pang naging malapit si Nathan at Lira. Tita Elena, sabi ni Nathan, paglaki ko, gusto kong maging kagaya ninyo, matapang at laging handang tumulong. Ngumiti si Elena, Nathan, hindi mo kailangan maging kagaya ko. Maging ikaw lang at siguraduhin mong palagi kang may puso sa lahat ng bagay. At sa puso ni Elena, alam niyang ang lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo ay nagbunga na. Ang dating simpleng maid na walang pangalan ay ngayon isang huwaran, isang bayani, at higit sa lahat, isang ina na matagumpay na naitaguyod ang kanyang anak. Habang pinagmamasdan niya si Lira na masayang nag-aaral at si Nathan na unti-unting lumalapit sa kanyang mga magulang, napangiti siya. Ito ang tunay na ani ng kabutihan, bulong niya sa sarili. At sa gabing iyon, habang nagdarasal sa kanilang tahanan, niyakap niya ang kanyang anak at nagpasalamat sa Diyos. Ang lahat ng pinagdaanan ay nagdala sa kanila sa lugar na hindi niya inakala. Isang buhay na puno ng pag-asa, respeto at dignidad.